Nagsimula ang kwento nang pumasok ang isang batang lalaki na nagngangalang Iska sa isang selda upang palayain ang isang batang mangkukulam. Kinikilala siya ng batang babae bilang isang santo alagad mula sa imperyo, kaya't nagtataka siya kung bakit siya tinutulungan ito, ngunit binigyan siya nito ng pera at sinabihan siyang lumayo. Nalaman natin na ang imperyo at ang malabong soberanya ay nasa digmaan sa loob ng 100 taon. Ang soberanya ay tahanan ng mga mangkukulam, ngunit nakikita ng imperyo na mapanganib ang kanilang astral powers. Makalipas ang 1 taon, tumayo si Iska sa harap ng Senado ng Imperial, na pinamumunuan ng 8 apostol, at nalaman namin na siya ang pinakabatang tao na pinagkalooban ng titulong Santo Alagad, ngunit siya ay ibinaba at ikinulong matapos palayain ang mangkukulam. Gayunpaman, dahil sa mga pangyayari ng digmaan, nagpa siya ang Senado na bigyan siya ng pagkakataong tabyusin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pag-aalis ng isang inapo ng Grand Witch na malabo. Ang kanyang mga inapo ay kilala bilang mga purebred, na nagtataglay din ng napakalaking astral power, at ang kanyang target ay isa sa pinakamalakas, ang Ice Calamity Witch, kaya pumayag silang ibigay sa kanya ang anumang kailangan niya. Pinalaya nila siya at ibinalik ang kanyang mga espada, ngunit humiling din siya na makasama muli ang kanyang koponan. Sa isang restaurant, nakilala namin ang isang batang lalaki na nagngangalang Jean, at sinabi niya sa kanyang kapatid na si Nene na pinalaya si Iska, kaya kailangan nilang ihanda ang kanilang sarili dahil aalis sila para sa kanilang misyon. Nakipagkita si Jean kay Iska, na nagpapasalamat sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa lahat sa maikling panahon. Dumating din si Nene at ang kanilang kapitan na si Miss, at ipinaliwanag ni Jean ang kanilang misyon. Binanggit ni Iska na siya ay pinalaya lamang dahil sa kanyang misyon, ngunit sa palagay ni Miss siya ay itinayo ng 8 apostol. Siya ay nalilito sa kung ano ang ibig sabihin nito, at ipinaliwanag niya kung paano unang lumitaw ang mangkukulam ng yelo sa hilagang harapan kung saan siya mismo ang nasira sa kanilang depensa. Siya ay itinuturing na pinakamalakas na astral mage sa kasaysayan, ngunit naniniwala si Jean na magkakaroon sila ng kalamangan dahil ang kanilang kaaway ay walang impormasyon tungkol kay Iska mula nang siya ay nakulong pagkatapos niyang maging isang santo disipulo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking reactor, at nagtataka si Miss kung bakit kakaunti lang ang nakadeploy doon. Ibinunyag ni Nene na hindi kumpleto ang reactor dahil maraming astral mage attacks, kaya abala ang kanilang mga tauhan sa pagtatanggol sa frontline. Sinabi ni Jean na ito ay isang cycle kung saan ang imperyo ay gumagawa ng isang bagong reaktor at ang soberanya ay sinusubukang sirain ito, kaya ang imperyo ay gumagawa ng higit pang mga armas. Sinabi ni Miss sa lahat na mayroong unit sa frontline, ngunit hindi nila nilalabanan ang anumang puwersa ng astral at inaasahan silang darating sa lalong madaling panahon. Biglang inatake ng astral forces ang kanilang track, na ikinagulat ni Miss dahil nasa teritoryo pa sila ng imperial, ngunit sinabi ni Iska sa kanila na nasira ang frontline defense, ibig sabihin ay inaatake sila ng isang taong makapangyarihan. Inatake si Jean ng isang putok ng apoy, ngunit pinutol ito ni Iska gamit ang kanyang espada, na ikinagulat ng mga salamangkero na umatake sa kanila. Sinabihan sila ni Miz na mag-ingat, ngunit ayaw ni Jean na magbigay siya ng utos dahil ito ang magbubunyag kung sino ang amo. Siya ay nagpaputok ng bala sa kanila, ngunit ito ay naharang, at nakita niya na sila ay mga salamangkero ng hangin. Lumilitaw ang ilang iba pang mga salamangkero, at napagtanto ni Jean na hindi nila maramdaman ang mga ito dahil nasa ilalim sila ng lupa, samantalang iniisip ni Iska na dapat mayroong isang makapangyarihang salamangkero sa kanila na gumamit ng gayong spell. Naguguluhan si Miss kung bakit ang tahimik nila, pero mukhang nahulaan na nila ang sitwasyong ito. Nagtataka si Jean kung maaalis ba ni Iska ang lahat ng ito, at sinabi niya na posible kung maibabalik niya ang kanyang intuition, na sinasabi kay Nene na ay back up siya. Nag-deploy si Nene ng mga anti-astral flare, at nagsimulang magpaputok si Jean ng kanyang mga bala. Sinubukan ng isa sa mga salamangkero na gumamit ng putok ng apoy kay Iska, ngunit nailega niya ito at natambo siya. Nagulat ang ibang salamangkero na tumalon si Iska mula sa saklaw ng pagsabog, at sinubukan niyang umatake, ngunit natalo bago niya magawa ang anumang bagay, at natalo ni Jean ang natitirang mga kaaway. Tumitaw ang isang Earth Mage na nagngangalang rin at lumikha ng isang golem, ngunit nagulat siya na ang iba ay natalo na bago pa man siya dumating, kahit na mukhang ordinaryong unit ang mga ito.
Inatake sila ng golem, ngunit madaling pinutol ni Iska ang mga braso nito at sinabihan ng lahat na magbigay ng suporta sa iba habang inaasikaso niya ang mga bagay dito. Nag-regenerate at muling umatake ang golem, habang ginagamit ni Rin ang kanyang astral arts para barilin siya, ngunit nabigla siya nang harangin ni Iska ang lahat ng kanyang pag-atake. Nagtataka siya kung isa itong santo na alagad, at nag-aalok si Iska na sagutin siya kung sasabihin niya sa kanya kung nasaan ang Ice Calamity Witch, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya ang anuman. Muli niyang sinubukang umatake, ngunit pinaalis siya nito sa kanyang golem at muli siyang nagtanong tungkol sa Ice Calamity Witch. Nagawa niyang makalayo sa kanya, at sinubukang umatake gamit ang kutsilyo, ngunit mabilis niya itong itinulak. Naramdaman niyang may malapit sa kanya, kaya napaatras siya, at biglang sumulpot ang Ice Calamity Witch. Agad niyang ni-freeze ang lahat sa paligid nila, na ikinagulat ni Iska, at nalaman namin na ang pangalan niya ay Alice. Binabalaan siya ni Rin tungkol sa espada ni Iska, na maaaring hamarang at pumutol ng astral art. Pinupuri ni Alice si Rin sa pagpigil sa kanya, kaya napagtanto ni Iska na ang kanilang layunin ay ang reaktor, ngunit huli na dahil na-freeze na ito ni Alice, at pinagdurog-durog niya ito. Si Iska ay nagmamadaling lumapit sa kanya, at gumawa siya ng mga pader ng yelo sa kanyang landas, ngunit nalampasan niya ang mga ito. Ginagamit niya ang kanyang astral arts upang magpaulan ng mga espada ng yelo sa kanya, na nagsimulang makalusot sa kanyang depensa, ngunit ginamit ni Iska ang parehong pamamaraan upang kontrahin siya, na inihayag ang kapangyarihan ng kanyang mga astral na espada. Lumapit siya sa kanya, ngunit gumawa siya ng kalasag ng yelo upang harangan ang kanyang pag-atake at sinabihan siyang sumuko, ngunit tumanggi siya, na binanggit na gusto niyang wakasan ang digmaan. Nagulat siya nang marinig ito, at ginamit ni Iska ang pagkakataong ito para makapunta sa likuran niya, kaya gumawa siya ng mga baging para hawakan siya, ngunit nalagpasan niya ang mga iyon, dahilan para mapa-atras siya. Sinabi niya sa kanya na siya ang dapat na umatras, ngunit tumanggi siyang sumuko, hanggang sa matalo niya ang imperyo at pag-isahin ang mundo. Siya ay nagsasalita tungkol sa pagkamit ng kapayapaan, ngunit biglang nadulas at iniligtas siya ni Iska. Nagkaroon sila ng awkward moment, at narinig nilang hinahanap siya ng mga kaibigan ni Iska, kaya nagpa siya si Alice na umatras, ngunit sinabi niya kay Iska na hindi na siya magiging maswerte sa susunod. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Alice na isipin si Iska, kaya nagpa siya siyang pumunta sa opera house para mawala ang isip niya. Sa opera, nagsimula siyang umiyak, kaya isang lalaki sa likod niya ang nag-alok sa kanya ng kanyang panyo. Nang matapos ang opera, humingi siya ng tawad sa lalaki dahil nabasa niya ang kanyang panyo, ngunit nang bumukas ang ilaw, laking gulat niya nang makitang si Iska yon. Nag-cut kami sa mas maaga sa araw na iyon, habang sinusuri ni Miss si Iska, dahil pakiramdam niya ay may mali sa kanya, at sinabi niya sa kanya kung paano hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa labanan kay Alice, na nagpaisip sa kanya na maaaring nag-iwan ito ng isang emosyonal na peklat sa kanya. Binanggit niya na kapag may bumabagabag sa kanya, ang pagkain ng barbecue ay nakakatulong sa kanya, ngunit hindi iniisip ni Iska na gagana iyon para sa kanya, kaya dinala niya siya sa isang silid at binibigyan siya ng mga tiket sa opera, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang lumabas. Inihatid siya ni Nina sa opera, ngunit nakatulog siya habang nasa biyahe at nanaginip tungkol sa pagbibigay sa kanya ng kanyang Panginoon ng kanyang mga astral na espada, at sinabihan siyang huwag mawala ang mga ito dahil sila lamang ang pag-asa na wakasan ang digmaan. Narating nila ang opera, kung saan naabutan ni Iska si Alice, at sa tingin niya ay sinusundan siya nito, kaya naghanda siyang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Rin dahil nasa neutral na lungsod sila kung saan bawal ang anumang salungatan. Nagpa siya si Alice na umalis, ngunit nag-aalala na baka sundan siya ni Iska, kaya tiniyak ni Rin na hindi siya kumikibo hanggang sa sila ay umalis. Pumunta sila sa isang restaurant para mawala ang isip niya, pero fully booked na ang restaurant, kaya pinakiusapan sila na makipaghalubilo sa isang mesa, at ito pala ay si Iska, na nagsisiguro sa kanila na hindi niya sila sinusundan, at ipinahayag na mayroon na siyang reserbasyon. Nagpa siya si Alice na kumain kasama niya, dahil mukhang natatakot siya kung aalis siya, ngunit sinabi niya kay Rin na huwag hayaan siyang magbantay. Pareho silang nagpapasya kung ano ang iuutos, at sila ay nagutos sa parehong bagay. Iniisip niya kung mahilig ba siya sa pasta, at nang makita siyang nagsasalita tungkol dito, pakiramdam niya ay alam na alam niya ang kanyang mga gamit, kaya nagsimula silang mag-usap na parang magkaibigan, ngunit pinigilan sila ni Rin na maging pala kaibigan. Sa gabi, hiniling ni Rin kay Alice na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari,
At nang makita niyang itinatago niya ang panyo ni Iska, pinayuhan niya itong itapon dahil ito ay pag-aari ng isang kaaway. Pero sa tingin ni Alice, siya rin ang may kasalanan, dahil sa katawa-tawa ni rin sa pagluluto ng pasta, na naging dahilan para tumabi siya kay Iska. Samantala, pinangarap ni Iska na mabangga ng tren na dulot ng mga halimaw, ngunit sinaklolohan siya ni Alice. Kinabukasan, nasa kalagitnaan ng pagsasanay si Iska at ang iba pa ng hamarang sa kanila ang isang babaeng nagngangalang Risa. Nagtataka si Jin kung ano ang ginagawa niya doon, kaya ipinahayag niya na sila ay nasa ilalim ng kanyang utos para sa susunod na misyon. Sinabi ni Risa sa kanila na binasa niya ang ulat ng huling misyon, at nakikita niya na matalas ang intuition ng lahat. Pero nabalitaan niyang nahihirapang matulog si Iska kaya binibigyan niya ito ng ticket sa isang art exhibit. Samantala, nakipagkita si Alice sa kanyang ina na Reyna, na nagtanong sa kanya tungkol sa pag-aaway nila ni Iska. Sinabi niya sa kanya na ang mga Saint Disciples ang pinakamalakas na manlalaban sa Empire, at iniisip niya kung isa rin si Iska. Ikinwento niya kung paano nakipaglaban ang kanilang founder laban sa libu-libong sundalo ng Imperial, at talagang buhay pa siya. Mayroon siyang kambal na kapatid na babae na nagngangalang Nebulous Eye, na hindi alam ng imperyo, kaya noong namatay si Nebulous Eye, naisip nila na ito ang Grand Witch. Ang tagapagtatag ay nasa isang estado ng pagtulog, ngunit nakita nila na ang pagtali sa kanya ay humihina. At ang Reyna ay nagpahayag na ito ay nagsimulang mangyari nang siya ay lumaban kay Iska. Hindi alam ni Alice kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit binanggit ng kanyang ina na ang astral power ay tumutugon kapag ang host nito ay nasa panganib. Naniniwala siyang senyales ito na nagigising na ang founder, ngunit may mga misteryo patungkol sa kapangyarihan ng founder, kaya ipapatinggan niya sa astral na institusyon ang sitwasyon, at pansamantala, ayaw niyang lumaban si Alice hanggat wala silang karagdagang impormasyon. Kay Iska, iniisip ni Rin kung may bumabagabag kay Alice, kaya binanggit niya na nahihirapan siyang matulog at nagpasya na kailangan niyang baguhin ang tanawin. Alam ni Rin na gusto niyang pumunta muli sa Neutral City, kaya ipinaalala niya sa kanya ang nangyari noong nakaraan. Hindi iniisip ni Alice na mauulit iyon dahil wala siyang planong mag-opera, ngunit sa pagpunta niya sa lungsod, muli niyang nakasalubong si Iska. Nagtataka siya kung bakit napakaraming pupunta ang isang sundalong Imperial sa Neutral City, ngunit sinabi niya sa kanya na ang art exhibition na pupuntahan niya ay isang artist mula sa Empire. Iniisip niya kung okay lang sa kanya na tangkilikin ang sining ng isang Imperial artist, ngunit naniniwala siya na ang sining ay walang hangganan. Siya ay nagpasya na pumunta sa kabaligtaran na paraan patungo sa kanya, ngunit nauwi sa pagkaligaw. Nahanap siya ni Iska at nag-alok na dalhin siya sa eksibisyon, ngunit tumanggi siya dahil magkaaway sila at hindi nakikitang magkasama. Binanggit niya kung paano niya sinabi sa kanya na walang hangganan ang sining, kaya pumayag siyang pumunta. Nagtataka siya kung bakit niya gusto ang artista, at ang sabi ni Iska ay dahil nakikita niya ang kanyang personalidad sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Pagkatapos ng eksibisyon, binilhan niya siya ng inumin upang pasalamatan siya sa pagpapakita sa kanya ng daan, ngunit nakatulog siya sa kanyang balikat. Ipinatawag si Iska sa Imperial Senate, kung saan pinuri nila siya sa pagpigil sa Ice Calamity Witch. Binanggit niya na nabigo siyang protektahan ang reaktor, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi niya misyon ang mag-alala tungkol dito at ang pagkakaroon ng isang taong makakalaban sa Ice Calamity Witch ay mas mahalaga, at ibinunyag nila na ang insidente ay nagpaisip sa kanila tungkol sa pagpapanumbalak sa kanya bilang isang santong disipulo. Alam nilang gusto niyang wakasan ang digmaan, at sa pagiging Saint Disciple, makakakuha siya ng audience sa Emperor, ngunit itinuturing pa rin siyang kriminal, kaya kailangan niyang makuha ang pabor ng lahat sa pamamagitan ng pagdakip sa mangkukulam. Humingi ng pahintulot si Iska kay Miz na laktawan ang pagsasanay dahil gusto niyang pumunta sa neutral na lungsod, ngunit tinanggap niya ang kahilingan nito sa kondisyon na sasama siya sa kanya. Samantala, sinabi ni Rin kay Alice kung paano si Iska ang pinakabatang tao na naging isang Saint Disciple, na nakapagtataka kay Alice kung paano niya hindi nakilala kung sino siya noong una niya itong nakilala, ngunit ibinunyag ni Rin na siya ay nakulong kaagad pagkatapos ng kanyang promosyon. Nagulat si Alice nang malaman na nangyari ito dahil tinulungan niya ang isang mangkukulam na makatakas, kaya gusto niyang malaman ni Rin kung sino ang babae. Dumating ang Reyna, at nakitang interesado siya kay Iska, ipinaalala niya sa kanya na ang imperyo ay kanilang kaaway. Nakita rin niya na nangongolekta si Alice ng sining mula sa isang Imperial artist, kaya sinabihan niya itong huminto dahil sila rin ang mga sangla ng imperyo.
Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Alice kay Rin na gusto niyang pumunta sa neutral na lungsod. Umaasang makakatagpo niya si Iske dahil gusto niyang malaman ang totoong intensyon nito. Kinabukasan, habang sila ay nagmamaneho patungo sa neutral na lungsod, si Miss ay nagtataka kung sino ang nakikipagpulong kay Iske, at sinabi niya na hindi siya gumawa ng anumang mga pagsasaayos, ngunit pakiramdam niya ay muli niyang makikita si Alice. Narating nila ang lungsod at muli siyang nabangga, ngunit nabigla si Miss nang malaman niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Alice. Pumunta sila sa labas ng lungsod, at nagtataka si Alice kung bakit pinalaya ni Iske ang Astral Mage, kaya ipinaliwanag niya na siya ay isang batang babae lamang, ngunit ipinakulong pa rin siya ng imperyo, na hindi niya sinang-ayunan. Sinabi niya na ang kanyang mga aksyon ay sumasalungat mula noong sinubukan niyang hulihin siya, ngunit ibinunyag niya na ang kanyang layunin ay palaging kapayapaan, ngunit ang imperyo at ang soberanya ay hindi makipag-ayos, kaya binalak niyang kunin ang isang purebred bilang hostage, na pipilitin ang soberanya upang makisali sa usapang pangkapayapaan. Naniniwala si Alice sa kanya, ngunit sa tingin niya ay hindi gagana ang kanyang plano dahil kahit na siya ay kinuha, ang kanyang ina ay hindi sasali sa mga negosasyon dahil ang kanyang mga tao ay galit sa imperyo. Sinabihan siya ni Alice na maglingkod sa ilalim niya, ngunit bago siya makasagot, nagsimulang mag-crack ang langit at lumitaw ang tagapagtatag mula sa isang butas sa kalangitan, na nagpaunawa kina Iske at Miss na ang Grand Witch ay buhay pa. Sinabi ni Miss kay Alice na hindi ito patas na laban, ngunit tiniyak ni Alice na hindi niya ito ginagawa. Ang tagapagtatag ay nagpaputok ng apoy sa kanila, samantalang ang Reyna ay nakita na ang katawan ng tagapagtatag ay wala na, ngunit alam niya na ang kanyang paggising ay nagbibigay ng pagkakataon upang wakasan ang imperyo. Nagtataka si Iske kung bakit inaatake ng founder si Alice, kahit na siya ay kanyang inapo, at sinabi niya na ito ay dahil sa sistema ng auto-defense ng astral power. Binanggit niya ang kanyang kakaibang damdamin mula nang makilala niya si Iske, at pumunta siya doon na umaasang haharapin ang mga ito, ngunit nagalit siya dahil nag-ambala sila ng tagapagtatag. Tinangka ni Alice na pigilan siya, at sinubukan siya ng tagapagtatag, ngunit pinoprotektahan siya ni Rin sa pamamagitan ng paggawa ng isang golem at nasaktan, na naging sanhi ng pagkataranta ni Alice. Pinakalma siya ni Iske at sinabihan siyang gamitin ang kanyang yelo para palamigan ang katawan ni Rin. Pagkatapos ay hiniling niya kay Miss na dalhin si Rin sa isang ospital at ilikas din ang lahat sa lugar. Inilabas ni Iske ang kanyang mga espada, at pagkakita sa mga ito ay nakapagtataka ang tagapagtatag kung sila ba ang dahilan kung bakit siya nagising. Binanggit niya na ang mga espada ay pag-aari ni Crosswile, na ikinagulat ni Iske habang nagtataka siya kung paano niya nakilala ang kanyang amo. Sinimulan niyang pasabugan ang lupa, ngunit pinatigil ni Iske at Alice ang kanyang mga pag-atake. Ipinahayag ni Alice na hindi na siya isang bayani na may soberanya dahil nasaktan niya ang kapwa niya Astral Mage nang walang iniisip, ngunit sinabi sa kanya ng tagapagtatag na hindi niya mailigtas ang mundo sa pamamagitan ng pagiging isang bayani kaya siya ay magiging isang mangkukulam na sumisira sa imperyo. Sinabi nila sa kanya na maaaring siya ang pag-asa ng lahat ng Astral Mage sa nakaraan, ngunit ang makita ang kanyang mga aksyon ay napagtanto nila na wala ng lugar para sa kanya sa mundo. Nagmamadali ang mga ito patungo sa kanya, ngunit siya ay bumubuo ng mga pakpak sa kanyang likod at patuloy na umaatake sa pamamagitan ng mga putok ng apoy. Gumagamit din siya ng Ice and Earth Magic at gumawa ng isang leon na sumusubok na salakayin sila, ngunit ito ay nagyelo ni Alice. Gumamit siya ng hangin para tanggayan sila, ngunit sinaksak ni Iske ang kanyang espada sa lupa at humawak din kay Alice. Sinabi niya sa kanya na bitawan siya dahil nasugatan ang braso nito. Ngunit ngumiti lang siya at binanggit kung paano sila iisa ang layunin kaya dapat silang magtulungan upang talunin siya. Si Alice ay nagsimulang mag-shoot ng mga arrow ng yelo sa kanya, ngunit hinaranggan niya ang mga ito at hinaipan siya palayo. Sinubukan ni Iske na lumapit at sinubukan niyang pigilan siya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng mga bowl ang apoy, ngunit pinutol niya ang mga ito habang si Alice ay gumagawa ng mga hagdan upang tulungan siyang maabot ang tagapagtatag. Pinaputukan niya ito ng apoy na arrow, ngunit ginamit niya ang kalasag ni Alice para harangan ang pag-atake at nagawa niyang putulin siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Iske kay Alice na hindi niya matatanggap ang kanyang alok na magtrabaho para sa kanya, ibig sabihin ay magkaaway pa rin sila. Ngunit pareho silang pagod sa labanan at pumayag na magkaroon ng pansamantalang tigil sa araw na iyon.
Sinabi ni Risa kay MS na malapit nang magsimula ang magkasanig na pagsasanay para sa kanilang susunod na misyon, kaya dapat nilang i-enjoy ang oras na natitira sa kanila. Si MS at ang iba ay pumunta sa isang kasino at nag-aalala siya na ang misyon ay magiging mapanganib. Nagtataka ang iba kung bakit gustong pumunta ni MS sa isang kasino at ipinahayag niya na gusto niyang manalo ng jackpot at bumili ng tangke para makatakas silang lahat kung may mangyari sa kanilang misyon. Dumating din sina Alice at Rin sa kasino at binanggit ni Alice na wala siyang interes sa pagsusugal. Gusto niyang pumunta sa neutral na lungsod, ngunit alam ni Rin na gusto lang niyang makasagasa kay Iska. Dinadala niya siya upang subukan ang mga slot, ngunit maaari lamang niyang isipin ang tungkol sa pagpili ng petsa para sa pakikipaglaban nila ni Iska. Sinabi ni Rin sa kanya na hindi niya kailangang pumili ng isang petsa tulad ng isang kasal, ngunit ang ideya ng kanyang pagpapakasal kay Iska ay namumula sa kanya. Pinilit siya ni Rin na maglaro ng mga slot at nagpasya siyang sumama dito dahil sa tingin niya ay hindi siya makakasama ni Iska doon. Nanalo siya ng jackpot sa kanyang unang pagsubok at dumating si Nene upang batiin siya, ngunit binanggit kung paano nila gustong bumili ng tangke, kaya nagpasya si Alice na ibahagi ang kanyang mga napanalunan dahil hindi niya kailangan ng pera. Ikinwento ni Nene sa lahat kung paano ibinahagi sa kanya ng isang magandang blonde na babae ang kanyang mga napanalunan, ngunit naisip ni Iska na hindi ito si Alice. Sa kanilang pagbabalik, nadatnan ni Alice ang isang fortune-telling shop kung saan nagtanong siya kung kailan niya muling makikita si Iska. Sinabi sa kanya ng may-ari na malapit siya at binanggit na isang matibay na samahan ang nag-uugnay sa kanila na walang sinuman ang makakasira. Pagkaalis niya, bumisita din si Iska sa parehong tindahan kung saan nagtanong siya tungkol sa susunod na pagkikita nila ni Alice at ganoon din ang sinabi sa kanya ng may-ari. Samantala, si Risa ay ipinatawag ng Imperial Senate kung saan nais nilang gamitin niya ang kanyang posisyon bilang kaibigan ni Miss para ipadala ang kanyang unit bilang mga reinforcement sa Vortex. Si Risa ay tumatawag kay Miss at sa iba pa at sinabihan silang kalimutan ang tungkol sa kanilang pagsasanay dahil pinapunta niya sila sa isang misyon. Pinag-uusapan niya kung paano nagsimula ang digmaan dahil ang isang drift ng astral energy ay lumikha ng vortex, ngunit isa pang vortex ang malapit ng mabuo at magdudulot ito ng mga problema para sa imperyo kung ang soberanya ay magkakaroon ng kontrol dito kaya sila ay inilalagay doon upang pigilan sila. Sinabi rin ni Rin kay Alice ang tungkol sa vortex at nalilito siya kung bakit hindi niya natanggap ang balitang ito ng mas maaga. Ngunit isiniwalat ni Rin na sinadyang ipagpaliban ng pamilya Zhou ang kanilang ulat, na nagpaisip kay Alice kung iniisip nilang panatilihin ang vortex para sa kanilang sarili. Pumunta siya upang salubungin ang kanyang ina nang sinubukan ng isang lalaking nagngangalang Ong mula sa pamilya Zhou na lumapit sa kanya gamit ang isang kutsilyo, ngunit pinigilan siya ni Rin. Pinupuri niya ang kanyang intuition ngunit sinabihan silang huwag mag-alala dahil lagi siyang may hawak na kutsilyo dahil mababa ang kanyang enerhiya sa astral. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nila doon at gustong malaman ni Alice kung bakit hindi nagulat ang pamilya Zhou tungkol sa bagong vortex. Sinabi niya sa kanya na walang patunay na ito ay isang vortex, ngunit dapat pa rin nilang ipadala ang kanilang mga tropa bilang pag-iingat at sinabing naantala ang kanilang ulat dahil tumagal ito ng oras upang ihanda ang mga dokumento. Sa kampo ng Empire, iniisip ni Isuka kung iniulat ni Miss ang nangyari sa neutral na lungsod sa mga nakatataas at binanggit niya na nagalit sila na hindi siya nakakuha ng recording ng founder. Nakita niya ang kanyang matandang kaibigan na si Noro sa site at ipinakilala siya sa lahat. Isang santong disipulo na kilala bilang Nameless ang nagtitipon sa lahat at sinabi sa kanila na ang kanilang misyon ay i-secure ang vortex bago ang soberanya o sirain ito kung hindi nila ito mahuli. Ngunit gusto niyang umiwas sila dahil ang tanging layunin niya ay sirain ang mga puwersa ng astral. Habang hinahanap ni Isuka at ng iba pa ang vortex, nakipag-ugnayan si Ms. ni Noro na nagsabi sa kanya na nawala ang isang unit at nawala rin ang mga komunikasyon sa dalawa pang unit na nagpunta para imbestigahan ito. Nagtataka si Ms. kung ang mga mangkukulam, ngunit naisip ni Noro na kung iyon ang kaso ay may mga palatandaan ng pakikibaka. Nagpasya si Ms. na bumalik sa base dahil sa tingin niya ay magkakaroon ng mga bagong order para sa kanila, ngunit sinabihan sila ni Nameless na magpatuloy dahil 3 lamang sa 32 na mga unit ang nawala, kaya hindi na kailangang bumuo ng isang rescue party. Si Ms. at ang iba ay hindi sumasang-ayon sa kanyang mga utos, kaya nagpasya si Isuka na harapin siya dahil sila ay dating kasamahan, ngunit sinabi niya kay Isuka na tawagan ang kanyang kapitan kung gusto niyang makipag-usap sa kanya.
Dumating si Miz at sinabihan si Isuka na magsasalita siya para sa kanya, kaya ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin, ngunit pagkatapos noon, sinabi ni Isuka kina Nene at Jin na walang sinabi sa kanya si Nameless, kaya naisip nila na maaaring may lihim na operasyon na gagawin nila. Hindi ko alam. Samantala, nagpasya din si Alice na hanapin ang Vortex at nagtataka si Rin kung pupunta siya ng may pag-asang makakasagabal siya kay Isuka, ngunit sinabi niya sa kanya na pupunta siya bilang prinsesa ng maharlikang pamilya. Pumunta sina Alice at Rin sa Vortex kung saan dumating din si Ohm. Tinanong nila siya kung pinaplano niyang itago ito para sa kanyang sarili, ngunit tiniyak niya sa kanila na ang Vortex ay natuklasan lamang at malapit na nilang iulat ito sa Reyna. Dumating din ang kanyang pamangkin na si Chris at binanggit niya na kamag-anak niya si Alice, ngunit hindi niya ito maalala. Hiniling niya kay Alice na iwan ang pagtatanggol sa Vortex sa kanya at iniisip niya kung sa tingin niya ay sapat na si Chris para lumaban sa Imperial Army. Naniniwala siyang may talento si Chris na lampasan siya, ngunit gusto pa ring malaman ni Alice kung ano ang pinaplano ng pamilya Zhou. Nagtataka siya kung gusto nilang magsimula ng isang todong digmaan sa Empire, ngunit binanggit niya kung paano iyon ang pangarap ng bawat Astral Mage. Samantala, binanggit ni Nene na nagkaroon ng Astral Power readings sa kanilang base na iba sa Vortex. Nakatanggap si Miz ng isang tawag na nagsasabi sa kanya na ang mga pagbabasa ay mula sa isang Astral Art, na nagpapaalam sa kanila na may isang taong nakalusot sa kanilang base at ang mga nawawalang unit ay malamang na inagaw din nila. Sinabi ni Miz sa kanila na ang kanilang base ay inililipat, ngunit ang kanilang mga order ay upang patuloy na hanapin ang Vortex. Nagawa nilang mahanap ang Vortex at iniisip na maaari silang gantimpalaan para sa unang paghahanap nito, ngunit dumating din ang unit ni Noro sa eksena. Sinabi sa kanila ni Noro na ang soberanya ay nagtakda na ng isang bitag sa malapit upang hulihin ang sinumang sundalo ng Imperial, ngunit bigla niyang hinawakan si Miz na bihag at ipinahayag na siya at ang kanyang koponan ay pawang mga mangkukulam. Iniisip ni Miz na hindi siya ang tunay na Noro, ngunit nakuryente siya at sinabi sa kanya na ito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dumating si Nameless at tinalo ang lahat ng kaalyado ni Noro, ngunit isa sa kanila ang nagpaputok ng apoy upang tulungan siyang makatakas. Tumakbo si Noro patungo sa kanyang jeep at ihahagis na sana ni Nameless ang kanyang kutsilyo sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Isuka, dahilan para makalayo siya. Sinabi niya kay Nameless na sasampalin niya si Miz ng kanyang kutsilyo, ngunit iniisip ni Nameless kung gusto niyang bumalik sa bilangguan dahil lumaban lang siya sa kanyang commander. Binanggit ni Jin na alam nila kung saan nagpunta si Noro, ngunit sinabi sa kanila ni Nameless na ang kanilang misyon ay hindi nagbago, kaya kung ang Vortex ay nahulog sa mga kamay ng soberanya, dapat nilang sirain ito. Sa kabilang banda, binanggit ni Om kung gaano kaliit ang Vortex, at sinabi sa kanya ni Alice na iilan lamang sa mga mage ang makikinabang dito. Nagkita sila ni Noro, at isisiwalat na ni Miz na kilala na niya si Alice, ngunit pinaalis siya ni Rin. Sinabi kay Noro na mapanganib na magdala ng kaaway sa kanilang base. Napagtanto ni Alice na ito ang kanyang pagkakataon upang labanan si Isuka, kaya nakuha niya ang lokasyon ng base ng Imperyo mula kay Noro at tumungo dito kasama si Rin. Sinimulan ng Imperyo ang pambobomba sa base ng Soberanya, na naging dahilan upang magmadali si Isuka at ang iba pa upang iligtas si Miz. Nakita ni Isuka na hinihila ni Noro si Miz na parang aso, kaya pinalaya niya ito, na ikinagalit ni Noro, at inatake siya ni Noro gamit ang kidlat, ngunit madali niya itong hinaranggan gamit ang kanyang espada. Dumating si Chris sa eksena, at pinahinto niya ang isang missile na malapit nang tumama sa kanilang base, kaya napagtanto ni Isuka na siya ay isang purebred. Narating ni Alice ang base ng Empire at walang nakitang tao doon, ngunit ginamit ni Nameless ang kanyang camouflage suit para maging invisible. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit nailigtas siya ni Rin. Sa base ng Soberanya, gumamit si Chris ng mga tinak upang salakayin si Isuka, ngunit nagulat siya nang makita niyang hinaranggan niya ito, kaya't muling nabuo ang nawasak na missile at ibinagsak ito sa kanya. Samantala, inatake ni Alice si Nameless gamit ang kanyang mga espada ng yelo, ngunit madali niyang naiiwasan ang mga ito. Hinawakan niya ang dalawa sa kanyang mga espada at ibinato pabalik sa kanya, ngunit humakbang si Rin para harangan ang mga ito. Napagtanto ni Alice na siya ay malakas, kaya nagpasya siyang ipakita sa kanya ang kanyang tunay na kapangyarihan at pinalamig ang lahat sa paligid niya, ngunit nagawa pa rin niyang makatakas. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang kampo, ngunit nakakita siya ng pagsabog malapit sa puyo ng tubig. Iniisip ni Chris na napatay niya si Isuka, ngunit lumabas siya ng hindi nasaktan,
kaya napagtanto niya na ang kanyang itim na espada ay maaaring tumagos sa astral arts, samantalang ang kanyang puting espada ay maaaring muling likhain ito. Muli niya itong inatake, ngunit iniiwasan niya ang mga ito at ginamit ang kanyang hawakan upang patumbahin siya. Akmang babuhitin niya ito pabalik sa kanyang base, nang biglang sumulpot si Om sa kanyang likuran at sinaksak siya, ngunit naiwasan niya ang isang nakamamatay na suntok. Sinipa ni Om si Miss sa vortex at nawala habang karga si Chris. Tumalon si Iska para iligtas siya, ngunit nakita niyang tumalon din si Alice sa likuran niya. Nag-aalok na iligtas siya sa kondisyon na lalabanan niya siya pagkatapos. Pumayag siya sa hiling niya kaya hinawakan niya ang kamay niya. Habang sinusubukan niyang ilabas ang mga ito, biglang tumaas ang enerhiya ng astral, na pumutok sa puyo ng tubig at nagiging sanhi ng paghihiwalay nila, ngunit kahit papaano ay nakaligtas sila. Nakita ni Rin na hindi mapigilan ni Alice ang pag-iisip tungkol kay Iska, kaya pumayag siyang tulungan itong iset up ang kanyang pakikipaglaban sa kanya, at sa palagay niya ay dapat silang patuloy na bumisita sa neutral na lungsod dahil doon sila madalas na nakakasagabal sa kanya. Samantala, humihingi ng paumanhin si Miss sa lahat para sa lahat ng problemang ginawa niya, ngunit sinabi ni Iska sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil naging maayos ang lahat. Dumating si Risa at ibinunyag na ang susunod nilang misyon ay ang makalusot sa soberanya at makuha si Queen Nebulous, ngunit sa tingin nila ay nagbibiro siya dahil sa tingin nila ay imposible ito. Gusto nilang malaman kung may plano siya, dahil mahirap palang makapasok sa soberanya dahil lahat ng mage ay may astral crest, kaya hindi papasukin ang sinumang wala nito, ngunit ibinunyag ni Risa na may ibang paraan para makapasok, at siya ay sasabihin sa kanila kapag natapos na nila ang kanilang paghahanda. Sa neutral na lungsod, nalaman namin na sinubukan ni Alice na hanapin si Iska sa loob ng 3 araw, kaya iniisip ni Rin kung namatay siya sa pagsabog ng vortex, ngunit naniniwala si Alice na buhay pa siya. Sinabi niya kay Rin na humiwalay para hanapin siya, at iniisip ni Rin kung paano si Alice ay nasa linya para maging susunod na reyna, ngunit may iba pang naghahanap ng pagkakataong agawin ang trono, kaya dapat ay ginugugol niya ang kanyang oras sa pangangalap ng suporta para sa kanyang sarili, kaysa hanapin si Iska. Sa kabilang banda, si Iska at ang iba pa ay nagtataka pa rin kung paano pinaplano ni Risa ang pagkuha sa kanila sa soberanya, dahil mahirap ito kahit para sa isang neutral na mamamayan ng lungsod, kaya imposible para sa mga sundalo ng imperial. Nakita nilang nagkakaproblema si Miss sa kanyang balikat, kaya sinabihan nila itong haburin ang kanyang jacket para magamot siya ni Nene. Ngunit habang ginagawa niya ito, nagulat sila nang makitang may lumitaw na astral crest sa kanyang balikat. Pinakalma siya ni Iska at tinanong siya kung alam niya kung paano niya nakuha ang crest. Naniniwala si Jean na ito ay dahil sa puyo ng tubig, at iniisip na bago ang pagsabog, malamang na nakakita sila ng isang astral na espiritu at nauwi ito sa pagkakaroon ni Miss. Hindi siya makapaniwala na siya ay naging isang mangkukulam, at sinabi ni Jean sa kanya na makumpirma ito ng Research Institute, ngunit binanggit ni Nene na papatayin nila siya kapag nalaman nila, ngunit iniisip ni Jean na siya ay makukulong lamang kung siya ay susuko. Itinuturing siya ni Iska na kanilang kapitan kahit ano pa ang desisyon niyang gawin, at nag-aalala si Miss na kung siya ay mahuli, silang lahat ay magkakaproblema, ngunit sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala dahil sila ay isang koponan at susundin nila ang kanyang desisyon. Nagsisimula siyang umiyak at sinabi na gusto pa rin niyang maging kapitan nila, at lahat ay nakasakay sa kanyang desisyon. Pagkatapos noon, nagkita sila na wala si Miss at nag-uusap tungkol sa paghahanap ng paraan para maitago ang kanyang taluktok dahil mapapansin ito ng isang santo na alagad. Nagkwento si Jean tungkol sa kung paano siya mabibitay kung mabubunyag ang kanyang crest, at naisip ni Nene na maaaring iba ito para sa kanya, ngunit ipinaalala niya sa kanila kung paano sila nagkaroon ng insidente ni Noro kaya malamang naisipin nila na isa rin itong especially iya. Kinabukasan, dinala ni Iska si Miss sa neutral na lungsod at humingi ng paumanhin sa kanya dahil mukhang sinusubukan nilang itago siya sa iba, ngunit binanggit niya kung paano ito ang tanging lugar na malaya siya dahil hindi mahalaga ang kanyang tuktok doon. Iniisip niya kung ganito kapayapa ang imperyo 100 taon na ang nakalilipas nang sila ay nangingibabaw sa mundo. Ikinwento niya kung paano sila natakot nang matuklasan nila ang kapangyarihan ng astral, kaya sinimulan nilang apihin ang mga mayroon nito, na humantong sa digmaan. Naniniwala pa rin siyang kaya nilang tapusin ang digmaan at tiniyak kay Miss na darating ang araw na hindi na niya kailangang itago ang kanyang taluktok. Umalis si Miss para dalhan sila ng maiinom,
Ngunit iniisip pa rin niya kung paano matatapos ang digmaan dahil alam niyang kung makumplito niya ang susunod nilang misyon at mahuli ang Reyna, hinding-hindi siya pababayaan ng imperyo, na lalong magpapasigla sa digmaan. Samantala, hinahanap pa rin ni Alice si Iska at sa wakas ay nahanap niya ito, na sinasabi sa kanya na ilang araw na niya itong hinahanap. Sinabihan niya itong umupo sa tabi niya, ngunit tumanggi siya dahil natatakot siyang makita sila ni Rin. Natutuwa siya na hindi siya namatay sa insidente, at ikinwento niya kung paanong may nangyari sa kanyang unit na gumugulo sa kanya, ngunit tumangging magsabi pa dahil magkaaway sila, kaya binanggit niya na nasa neutral na lungsod sila. At mapagkakatiwalaan niya ito. Pinutol sila ni Rin at pinainom silang dalawa, ngunit habang iniinom ito ni Iska, nakatulog siya. Ibinunyag ni Rin na naglagay siya ng pampatulog sa kanyang inumin at sa tingin niya ay titingnan ito ni Iska bilang ang soberanya na nagtatangkang lasunin siya upang hindi na niya malayang makipag-usap kay Alice. Iminungkahi ni Rin na kunin siya sa kanilang kustodiya, at tutol si Alice sa ideyang ito, ngunit nang bumalik si Miss, idineklara ni Alice na si Iska ay kanyang kaaway, kaya pinapasok niya siya. Si Miss ay nagmamadaling lumapit sa kanya, ngunit ang kanyang tuktok ay nagsimulang kumilos. Si Alice ay nag-freeze ng kanyang landas upang pigilan siya at isinama niya si Iska, habang si Risa ay nagulat sa emperador na si Iska ay inagaw ng Ascalamity Witch. Sa kanilang pagbabalik, inutusan ni Alice si Rin na huwag dalhin si Iska sa gitnang lalawigan ng soberanya, kaya nagpasya siyang pumunta sa pinakamalapit na malabong teritoryo. Sinabihan ng Imperial Senate si Risa na patuloy na magtrabaho sa kanyang lihim na operasyon dahil ang pagkidnap kay Iska ay hindi nakakaapekto sa kanilang plano, ngunit sinabihan siya ng emperador na huminto. Nagtataka sila kung ano ang susunod na gagawin at binanggit ni Risa na dinala si Iska sa Alcatraz kung saan nakakulong din ang ereheng demonyong si Salinger, kaya magagamit nila ang pagkakataong ito para palayain siya mula nang siya ay nakulong dahil sa pagkontra sa dating Reyna. Nakilala ni Risa si Miss at ang iba pa, na nagtataka kung pinahihintulutan silang iligtas si Iska, ngunit ipinaalala ni Risa sa kanila ang pagsubok sa kapangyarihan ng astral na kailangan nilang ipasa upang makapasok sa soberanya. Naglabas siya ng gadget na naglalabas ng astral energy at habang inilalapat niya ito kay Nene, may lumabas na astral crest sa kanyang kamay. Ipinaliwanag ni Risa na ang gadget ay naglalabas ng puro astral na enerhiya upang tatakan ang isang astral crest, ngunit ito ay tumatagal lamang ng 1 linggo. Kinuha ni Jean ang gadget at itinapat sa balikat ni Miz dahil may crest na siya. Sinabihan sila ni Risa na hanapin si Iska sa Alcatraz pagkatapos makapasok sa soberanya, at gagamitin ng iba pang mga unit ang pagkakataon na pumuslit sa palasyo at makuha ang Reyna. Sa kabilang banda, si Alice at ang iba ay nakarating sa Alcatraz, ngunit sinimula ni Alice na sundutin si Iska upang makita kung siya ay talagang natutulog. Isang pusa ang tumakbo sa harap ng kanilang sasakyan, na humantong sa pagkahulog ni Iska sa kanyang dibdib, na naging dahilan para mapahiya siya. Nagising si Iska, na ikinagulat ni Rin dahil ang tableta na ibinigay nito sa kanya ay dapat nagpatulog sa kanya hanggang sa susunod na araw. Binanggit ni Alice na siya ay nasa kanyang kustodiya, at ito ay kanyang sariling kasalanan sa pag-inom ng juice, ngunit si Iska ay nabigo na siya ay gumamit ng gayong maruming panlilinlang upang makuha siya. Binanggit ni Alice na kumilos si Rin sa kanyang sarili, ngunit sinisisi din siya ni Rin sa pagkahulog sa kanyang panlilinlang. Pumunta sila sa isang silid ng hotel, at sinabi ni Rin kay Iska na siya ay nasa soberanya kung saan wala siyang kakampi, kaya walang saysay na sumigaw para sa tulong. Inihayag ni Rin na nag-book siya ng isa pang silid at nagmumungkahi na panatilihing nakadina si Iska, ngunit tinanggihan ni Alice ang kanyang ideya dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na hindi maganda ang pakikitungo niya sa kanyang mga bilanggo. Hindi siya maaaring payagan ni Rin na manatili sa parehong silid na kasama niya, kaya hiniling niya sa kanya na manatili sa presidential suite habang nananatili siya kay Iska. Si MS at ang iba pa ay namamahala na makapasok sa soberanya, at sila ay nakipag-ugnayan kay Risa, na nagpapaliwanag kung paano ang lalawigan ay isang sektor ng bilangguan na umuunlad sa pamamagitan ng pagkuha ng pera mula sa ibang mga bansa upang ikulong ang kanilang mga nahatulan. Nagtataka si Jean kung ang mga kriminal ay mga astral mages, at sasabihin sa kanila ni Risa ang tungkol kay Salinger, ngunit pinigilan niya ang sarili. Binigyan niya sila ng mga tagubilin kung saan sila pupunta, at nang makarating sila sa lokasyon, nagulat sila nang makita si Risa doon, na nagsasabi sa kanila na maghanda upang pumunta sa Alugon Prison Tower, dahil doon nakakulong si Iska. Sa hotel, kumuha ng kutsilyo si Rin at hiniwa ang kanyang kamay,
na ikinagulat ni Iske, kaya ipinaliwanag niya kung ano ang magiging hitsura nito kung paano siya sinubukang salakayin, na magpapakita kay Alice na siya ay isang mapanganib na sundalo ng imperial na dapat makulong. Inatake niya siya ng kutsilyo, na sinasabing siya ang pinakamalaking hadlang sa landas ni Alice, kaya kailangan niyang isakripisyo para sa kanya upang magkaisa ang mundo. Naisip ni Alice na umorder ng hapunan, kaya nagpasya siyang tanungin kung ano ang gusto ni Rin, ngunit pagpasok niya sa silid, nakita niya si Rin na sinusubukang saksakin. Sinabi niya kay Rin na nakabalik na si Alice, at sa palagay niya ay sinusubukan lang niyang gambling siya, ngunit nabigla siya nang pigilan siya ni Alice. Samantala, binanggit ni Jean kung paano binabantayan ng husto ang tore ng bilangguan, at halos hindi sila nakapasok salamat kay Risa, na pumunta sa kanyang hiwalay na daan. Iniisip ni Miss kung nandyan ba talaga si Iske, o kung may ibang layunin. Sa hotel, ikinadina ni Alice ang sarili kay Iske, at sinisisi niya ang sitwasyon kay Rin. Nagtataka si Iske kung paano sila pupunta sa banyo, kaya tinawag niya itong pervert, at sa tingin niya ay ito ang kanyang intensyon sa lahat ng panahon. Bigla siyang pumunta sa banyo, kaya pamwesto si Rin at ikinadina ang sarili kay Iske, na nagtataka kung ano ang plano nila para sa kanya. Binanggit ni Rin na ang kanyang ideya ay panatilihin siyang nakakulong doon magpakailanman mula noong tinanggihan niya ang alok ni Alice na magtrabaho sa kanya. Lumabas si Alice na nakatuwalya, nakalimutan na nandoon si Iske, kaya napahiya siya, ngunit namangha si Iske nang makita ang tuktok sa kanyang likod. Iniisip niya kung ano ang pumapasok sa isip niya kapag nakita niya ito, dahil ang tingin ng imperyo dito ay isang sakit at sumpa. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip nila dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang tuktok, ngunit sa ilang kadahilanan, gusto niyang malaman kung ano ang iniisip nito tungkol dito. Binanggit niya kung paano naging mangkukulam si Miss, ngunit wala siyang pakialam dito at nirerespeto pa rin niya ito. Nagtataka si Alice kung ano ang tingin niya sa kanya kung wala siyang pakialam sa Crest, kaya sinabi niya na nakikita niya siya bilang kanyang karibal. Natutuwa siyang marinig ang sagot nito, ngunit hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang tuwalya at pinasuot siya ni Iske. Nagsisimula siyang mamula, ngunit sinabi niya na iyon ang kanyang karibal. Dapat din niyang ipakita sa kanya ang kanyang katawan, kaya sinubukan niyang habarin ang kanyang mga damit. Samantala sa tore ng bilangguan, si Risa ay nakaharap kay Salinger. Hindi siya sigurado kung siya ang tunay na pakikitungo dahil sinabi sa kanya ng Emperor na siya ay nakulong 30 taon na ang nakakaraan, ngunit siya ay mukhang bata pa. Nag-aalok siya na palayasin siya sa bilangguan bilang kapalit ng kanyang tulong sa paghuli sa Reyna at tinanggap niya ang alok nito. Sa hotel, nakita ni Alice na hindi natutulog si Iske at naisip niyang hindi siya mapalagay dahil nasa teritoryo ng kaaway siya, ngunit hinahangaan niya kung gaano kapayapa ang tanawin sa gabi. Binanggit ni Alice na sa loob ng view, may mga kulungan na may hawak na mga marahas na kriminal at si Iske ay nagtataka kung ang mga kriminal ay mga salamangkero, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi lahat ng mga kriminal ay may astral na espiritu. Inihayag niya na sa Alugon Prison Tower, ang pinakamasamang kriminal na si Salinger sa bansa ay nakakulong sa pinakamalalim na antas nito. Tinawag niya itong demonyo at nagtataka si Iske kung ito ay dahil sa siya ay isang kriminal. Ngunit ipinahayag niya na ito ang kanyang parusa sa pagtataksil sa bansa. Iniulat ni Rin kay Alice na may nakalusot sa soberanya at naghihinala siya kay Iske, ngunit tiniyak niya sa kanya na wala siyang kinalaman dito. Ibinunyag niya na ang mga kainahinalang grupo ay napansin sa 12 probinsya kabilang ang Alcatraz, at dahil maaaring sila ay mula sa imperyo, isang babala ang inilabas. Sa Prison Tower, nagsimulang tumunog ang mga alarma at naisip ni Miss na nahuli sila. Ngunit binanggit ni Gina kung dahil sa kanila ang alarma, tutunog ito nang pumasok sila, kaya't iniisip niya kung dahil ba ito kay Risa. Ang tore ay biglang nagsimulang nanginginig, at sila ay nakipag-ugnayan kay Risa, na nagsabi sa kanila na ang tunog ay dahil sa isang astral na espiritu na nagbubutas sa tuktok. Tinanong siya ni Miz tungkol kay Iske, kaya sinabi niya na wala siya roon, ngunit may nakita siyang demonyong nag-aamok, kaya sinabihan niya silang umatras. Nagtataka si Nene kung ginamit sila ni Risa bilang pain, ngunit naisip ni Gina dapat silang tumuon sa pagtakas ng hindi nahuhuli. Iniulat ni Rin ang pagsabog sa tore ng bilangguan at nanarinig ng mga gwardya ang dagandong malapit sa selda ni Salinger, kaya nagpasya si Alice na pumunta sa tore dahil kung makatakas si Salinger, pupunta siya para sa astral spirit ng kanyang ina. Sinabi ni Alice kay Iske na hindi niya maipaliwanag ang lahat kahit na ito ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam.
Iniisip niya kung tutulungan siya nito kung hihilingin niya ito, ngunit bago siya makasagot, nagbago ang isip niya. Binibigyan niya siya ng bagong anchor chief dahil nadungisan niya ang kanyang luma at sa tingin niya ay maaaring ituring niyang bastos siya sa pagbibigay nito sa kanya sa ganoong oras, ngunit umaasa siyang dadalhin niya ito. Sa tore, napagtanto ni Jean na hindi nila kayang kunin ang mga gwardya, kaya nagpasya siyang ilihis ang kanilang atensyon at gusto niyang ilabas sila ni Miss at Nene sa isang solong sweep kapag nawalan sila ng bantay. Pinili ni Miss na maging pain sa halip dahil isa siyang mangkukulam, kaya tumalon siya sa harap ng mga gwardya, na nakahabol sa kanya. Ngunit nang malapit na nilang patayin siya, sinaklolohan siya ni Jean at Nene. Sa hotel, narinig ni Iska ang kanyang telepono na nagriring at napagtanto na naiwan ito ni Alice. Ito pala ay si Miss, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sitwasyon at ibinunyag niya na siya ay nag-iisa sa tuktok na palapag ng isang hotel samantalang si Alice ay nagpunta sa tore ng bilangguan. Nagulat siya nang malaman na nasa tore rin si Miss at ang iba pa, ngunit sinabihan siya ni Jean na tumuon sa paghahanap sa kanila, at sinabing ipapaliwanag nila ang lahat mamaya. Iniisip ni Jean kung makakalabas ba siya ng hotel at hindi naniniwala si Iska na makakatakas siya habang nakaposos, ngunit habang tinitingnan niya ang loob ng panyo na iniwan sa kanya ni Alice, nakita niya ang mga susi ng kanyang cuff. Narating nina Alice at Rin ang tore nang biglang inatake ang kanilang sasakyan, ngunit nagawa nilang tumalon palabas bago ito bumagsak. Pinalamig niya ang apoy na nakapalibot sa tore ng bilangguan at sinabi sa mga gwardya na siya ang kumukuha ng utos. Ibinunyag ni Rin na maraming insidente ang nagaganap sa buong bansa, ngunit determinado si Alice na pangalagaan ang lahat. Nakipagkitang muli si Iska sa kanyang mga kaibigan at naisip ni Jean na dapat silang lumayo sa tore, ngunit binawi ni Iska ang kanyang mga espada para kay Miss at sinabihan silang hintayin siya sa hotel dahil may kailangan siyang asikasuhin sa tore. Tinakbo ni Rin si Salinger, na nagulat nang makitang may kakayahang lumaban ang isang dalaga, ngunit tumanggi si Rin na magpakilala at tinawag siyang traidor dahil sa pagtatangkang nakawin ng espiritu ng astral ng Reyna, na ikinasakit niya dahil naniniwala siya na bilang Astral King, ito ay ang kanyang karapatan na mangolekta ng mga astral na espiritu. Plano niyang kolektahin ang lahat ng mga espiritu upang maging isang bagay na mas dakila pa sa isang hari. Ngunit naniniwala si Rin na siya ay isang kriminal lamang at hinding-hindi malalampasan ang dugo ng hari. Ibinato niya ang kanyang mga kutsilyo sa kanya, ngunit nabigo ang mga ito na tamaan siya habang gumagamit siya ng hanging astral spirit upang harangan sila. Gumagawa siya ng golem para suntukin siya, ngunit madali niya itong hinaypan. Sinubukan ni Rin na gamitin ang mga labi upang takpan ang kanyang katawan, ngunit ibinalik niya ito sa kanya at ibinunyag na ang Earth Astral Spirit na taglay niya ay pagmamay-ari ng isang purebred, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Napansin niya kung paanong ang mga kasalukuyang royal ay walang kagustuhan na palakasin ang kanilang mga astral na espiritu, ngunit nilalayo niyang maging mas mahusay. Nagpaputok siya ng hindi nakikitang putok upang tapusin siya, ngunit si Iska ay dumating upang iligtas siya at hinaranggan ang pag-atake. Nag-aalok si Iska na labanan si Salinger sa kondisyon na kung siya ay manalo, hindi siya pipigilan ni Rin at ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa imperyo, ngunit nalilito si Salinger kung bakit sinusubukan siyang pigilan ng isang tao mula sa imperyo. Samantala, isang mayordomo na nagngangalang Schwartz ang nagulat sa kapatid na babae ni Alice tungkol sa pagtakas ni Salinger at kung paano nanguna si Alice, ngunit naniniwala siyang hindi nagkataon na naroon siya. Ginagamit ni Salinger ang kanyang astral arts para magpaputok ng invisible blasts kay Rin, ngunit laking gulat niya nang maputol ang mga ito ni Iske dahil hindi nakikita ang mga sound astral spirit, kaya hindi ito dapat maputol. Ibinunyag ni Iske na kahit na hindi sila nakikita, maaari niyang hulaan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpuna sa pagkutitap ng apoy sa kanilang paligid, at humanga si Salinger sa kung gaano niya napataas ang kanyang mga pandama. Sinabi ni Rin kay Iska na panatilihin ang kanyang pagbabantay, na inihayag na ang astral na espiritu ni Salinger ay refleksyon ng tubig na kumukuha ng iba pang mga astral na espiritu, ngunit pinaalis siya ni Salinger upang pigilan siya sa pagbibigay ng higit pang impormasyon kay Iska. Muli siyang umatake gamit ang kanyang tunog na astral spirit, ngunit umiwas si Iska at sumugod sa kanya. Nagawa niyang makalapit at sinubukang laslasin siya, ngunit hindi siya makalusot sa hadlang ng hangin sa paligid niya. Sinabi sa kanya ni Salinger na pinalampas niya ang kanyang pagkakataon dahil hindi na siya maaabot ng kanyang espada, ngunit tiwala si Iska na lalagpasan niya ang hadlang. Muling sinugod siya ni Iska, at nabasag ni Salinger ang lupa upang pigilan siya,
ngunit nagawa ni Iska na makalapit sa kanya. Iniiwasan ni Salinger ang kanyang mga pag-atake at pinasabog ang lupa, ngunit iniiwasan ito ni Iska dahil sa babala ni Rin sa kanya. Nagtataka siya kung gaano karaming mga card ang mayroon si Salinger, na nagpatawa sa kanya dahil hindi pa siya nagpapakita ng anuman sa kanila at sinabi niya sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ng isang astral na espiritu ay mas malaki kaysa sa naiisip nila. Samantala, sinabihan ni Alice ang mga gwardya ng bilangguan na patuloy na hanapin si Salinger, ngunit inatake siya ni Nameless na nagsabi sa kanya na sumuko dahil walang makakapigil kay Salinger. Inatake niya siya ng mga ice spike at sinabihan siyang lumaban sa lahat ng mayroon siya, ngunit naging invisible siya at sinabing ang kanyang misyon ay tiyaking makakatakas si Salinger. Hinanap ni Alice si Salinger ngunit laking gulat niya nang makita siyang nakikipaglaban kay Iska. Ginagamit ni Salinger ang kanyang water astral arts at ipinahayag na maaari niyang pagsamahin ang dalawang astral spirit na nagpapataas sa kanila sa mas mataas na antas. Nagpaputok siya ng isang putok ng apoy na nababalutan ng yelo at tinaga ito ni Iska, ngunit pinalakas lamang nito ang pag-atake. Nilamon ng apoy si Iska at nagtataka si Rin kung ito ang dahilan ng pagkolekta ni Salinger ng mga astral na espiritu, ngunit ipinahayag niya na ito ay isang side product lamang sa kanyang ultimate goal. Naniniwala siya na ang anumang astral mage ay maaaring pagsamahin ng dalawang astral spirit, ngunit ang inaasahan niyang makamit ay isang bagay na mas malaki sa pamamagitan ng pagsasama ng mga tao sa mga astral spirit. 2 tao lamang ang nakamit ang tagumpay na ito. Ang isa sa kanila ay ang tagapagtatag, at inaasahan din niyang maabot ang antas na iyon. Naghahanda si Rin na lumaban, na ikinagulat niya dahil katatapos lang niyang mapatay si Iska, ngunit sinabi niya sa kanya na kakailanganin ng higit pa kaysa doon para patayin siya dahil siya ang kinikilala ni Alice bilang kanyang karibal at natalo rin niya ang tagapagtatag. Iniisip ni Salinger na nagsisinungaling siya at nagpasya siyang patayin, ngunit biglang lumitaw muli si Iska. Taking gulat niya na nakaligtas si Iska, kaya ipinakita niya ang mga kakayahan ng kanyang mga espada, kaya napagtanto ni Salinger na tinakpan niya ang sarili sa yelo upang makaligtas sa pag-atake. Gumagamit si Salinger ng hangin at mga espiritu ng kidlat upang lumikha ng isang bagyo, ngunit si Rin ay lumikha ng isang golem upang protektahan si Iska. Nagpasya si Salinger na alisin muna siya, ngunit habang inaatake niya siya, iniligtas siya ni Alice at pinigilan ang kanyang pag-atake. Gumagawa siya ng mga espada upang labanan si Iska, at mabilis silang nasira, ngunit tumalon siya mula sa tore at nawala. Pagkatapos nito, iniulat ni Rin na ang lahat ng mga bilanggo ay nahuli at ang mga sundalo ng Imperial ay umatras, samantalang si Alice ay masaya na nagpasya si Iska na tulungan siya sa halip na tumakas. Sa kabilang banda, nalaman namin na ang taong nakalaban ni Alice ay si Risa, na itinago bilang Nameless. Nakilala niya ang totoong Nameless, na nagpahayag na 2 espesyal na unit ang nakalusot sa gitnang lalawigan, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang panuurin ang palasyo. Si Iska at ang iba ay madaling makaalis sa soberanya, at napapansin niya kung paano normal na kumikilos si Miss, na nagpapaisip sa kanya kung ang problema sa kanyang tuktok ay nalutas sa kanyang pagkawala. Nagsimula siyang magpanik dahil nakalimutan na niya ito, ngunit nangako si Iska na tutulungan siyang makahanap ng solusyon. Samantala, pinuri ni Alice si Rin para sa kanyang pakikipaglaban, ngunit binanggit niya na hindi niya mahawakan ang sitwasyon kung wala si Iska. Iniisip siya ni Alice, at sinabi ni Rin sa kanya na huwag sabihin ang kanyang pangalan, ngunit pinahahalagahan niya ang pagliligtas nito sa kanyang buhay at kinilala siya bilang karibal ni Alice. Nakita ng kapatid na babae ni Alice na pinag-uusapan nila si Iska, at nalaman namin na siya ang salamangkero na pinalaya ni Iska mula sa bilangguan, ngunit hindi niya iniisip na si Alice ay nagsasalita tungkol sa parehong tao. Nagulat sina Nameless at Risa sa Emperor, at sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Salinger, ngunit wala siyang pakialam dito. Binanggit niya kung paano sinusubukan pa rin ng 8 apostol na mahuli ang isang purebred, at iniisip ni Risa na mapipigilan niya sila, ngunit sa palagay niya ay hindi sulit ang kanyang oras dahil mas interesado siya sa katotohanan na ang isang astral na prinsesa ay umibig sa isang sundalong imperial. Nalaman namin na ang pangalan ng kapatid ni Alice ay Sybil bilang tawag sa kanya ng kanyang ina, na nag-uutos sa kanya na pumunta sa independenteng bansa ng Elsimere dahil narinig nila na nagtatrabaho sila sa imperyo at kailangan niya itong malaman kung totoo ito. Inalis ni Iska ang kanyang pisikal na pagsubok at nakipagpulong sa iba, na binanggit na kailangan nilang suriin muli pagkatapos ng 1 linggo upang matiyak na mawawala ang kanilang astral crest.
Isang miyembro ng medical team na nagngangalang Makila ang dumating kasama si Risa, kaya nag-aalala sila na baka nalaman niya ang tungkol sa Crest, ngunit ibinunyag niya na masyado silang nagsusumikap. Pinag-uusapan niya kung paano sila sunod-sunod na nagsasagawa ng mga mapanganib na takdang aralin, at kung malalaman ito ng publiko, magtataas ito ng mga katanungan sa paggawa ng desisyon sa punong tanggapan, ngunit naisip ni Risa na kailangan lang nilang huwag mahuli. Nagtataka si Nene kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, at sinabi ni Makila sa kanila na kailangan nilang magbakasyon dahil hindi sila makakapagtrabaho sa susunod na 60 araw. Pagkaalis nila, masaya si MS dahil madidelay din ang kanilang Astral Crest checkup, na nagbibigay sa kanila ng mas maraming oras para harapin ito, at nagpasya silang umalis muna sa Empire. Samantala, naiinip si Alice sa paggawa ng mga papeles at gustong gawin ang isang bagay na kapanapanabik, ngunit binanggit ni Rin na nagkaroon siya ng higit sa sapat na kaguluhan ilang araw lang ang nakalipas. Nakarinig sila ng tunog na hudyat ng pagbabalik ng isang tao, at naisip ni Alice na para ito sa kanyang kapatid na si Alter, kaya naisip ni Rin na ang kanyang kampanya upang makakuha ng mas maraming botante sa kanyang panig ay dapat na maayos dahil nakabalik siya kaagad. Nagpasya silang puntahan at batiin siya, at naabutan nila si Sybil, ngunit tumalikod siya sa kanila, kaya nabanggit ni Rin kung paano siya ibang tao sa mga araw na ito, dahil dati siyang mas masigla at mausisa. Hindi ito kakaiba kay Alice, dahil nagiging awkward na ang mga pangyayari sa palasyo, na pinag-uusapan ng mga ministro kung sino ang susunod na reyna. Dahil sa kapaligiran, gusto pa nga ni Alice na umalis sa palasyo, ngunit sinabi ni Rin sa kanya na hindi niya magagawa, dahil ang mga makapangyarihang salamangkero ay natipon sa gitnang lalawigan, at plano ng reyna na italaga sila sa buong bansa dahil sa banta ng pagsalakay sa imperyo. Iniisip ni Alice na ito ay higit na nagpapatunay na dapat siyang umalis, ngunit sinabi ni Rin sa kanya na si Sybil ay pupunta na, kaya kailangan niyang manatili doon. Naghahanda si Sybil na pumunta sa Elsimera, at iniisip ni Schwartz kung okay lang siya sa kanya bilang bodyguard niya, ngunit binanggit niya na siya lang ang mapagkakatiwalaan niya sa palasyo. Iniisip niya ang tungkol sa kanyang bangungot, kung saan may humahabol sa kanyang ina, at naniniwala siyang malapit na itong magkatotoo. Nakipagkita si Alter kay Ang, at binanggit na isang taong malapit sa kanila ang nagtatrabaho para sa imperyo. Iniisip niya kung mayroon itong anumang patunay, kaya sinabi niya sa kanya na ang tao ay hindi pa ganap na naging sanglaan ng imperyo, ngunit hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang mga bagay na ganito, kaya para matulungan siya, tinanong niya kung sino ang tao. Sa kabilang banda, si Iska at ang iba ay pumunta sa Elsimera para sa kanilang bakasyon, at iniisip niya ang tungkol sa paghahanap ng solusyon para kay Mrs. Crest, ngunit nagpasya silang i-enjoy ang kanilang oras at pumunta muna sa beach. Nang maglaon, hinimitay si Miss pagkatapos uminom ng beer, kaya hiniling ni Nene kay Jean na dalhin siya sa silid ng hotel, habang sila ni Iska ay kumakain ng hapunan para sa lahat. Pumunta siya sa banyo nang mabangga ni Iska si Sybil, at magkakilala silang dalawa, ngunit pagbalik ni Nene, nawala siya. Samantala, si Alice ay pagod sa pagtatrabaho, ngunit binanggit ni Rin na may isa pang function kung saan kailangan niyang batiin ang lahat ng mga bisita. Dumating ang kanyang ina at dinala siya sa silid ni Sybil, ngunit bago pumasok, nagkwento siya tungkol sa kung paano niya gustong kumilos sila bilang royalty, ngunit bilang isang ina, gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang buhay. Binanggit niya kung paano si Sybil ay palaging nananatili sa kanyang silid sa buong araw, na nag-aalala sa kanya, kaya gusto niyang pumunta sa kanyang silid at alamin kung ano ang nangyayari. Habang tumitingin sila sa paligid ng silid, nagulat si Alice sa isang pahayagan tungkol sa oras na nakulong si Iske dahil sa pagpapalaya sa isang mangkukulam, na ikinagulat niya kung paano siya nakilala ni Sybil. Dinala ni Sybil si Schwartz sa lugar kung saan niya nasagasaan si Iske, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para i-replay ang nakaraan. Nagtataka si Schwartz kung talagang plano niyang humingi ng tulong sa kanya, ngunit sinundan ni Sybil ang hologram ni Iske upang makita ang hotel na tinutuluyan niya. Binanggit ni Schwartz na ito ay karaniwan, na nangangahulugang wala siya sa isang misyon mula sa imperyo, dahil kung iyon ang kaso, siya ay mananatili sa isang mas mahusay na lugar. Nagpasya siyang ituloy ang kanyang plano kaya't palihim siyang pumasok sa silid ni Iske, ngunit mabilis niya itong itinulak, sa pag-aakalang siya ay isang mamamatay tao, ngunit mabilis niyang nakilala siya, at hiniling niya sa kanya na samahan siya sa soberanya.
Iniisip ni Rin na sinisiyasat ni Sybil si Iska, na ikinagulat ni Alice kung nakita niya silang magkasama sa neutral na lungsod dahil sa kanyang kapangyarihan, ngunit binanggit ni Rin na ang kanyang espiritu ay nakakakita lamang sa loob ng 300 metrong radius. Iniisip ni Alice na maaaring narinig ni Sybil ang pag-uusap nila tungkol kay Iska, at iniisip ni Rin kung pinaghihinalaan niyang konektado si Alice sa imperyo. Sa hotel, humingi ng paumanhin si Sybil kay Iska sa paglusot sa kanyang silid at hindi rin nagpasalamat sa kanya nang iligtas siya nito. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat, nag-aalok siya na ibigay sa kanya ang kanyang pulse arrows, ngunit tumanggi itong kunin. Sinabi sa kanya na hindi ito ang dahilan kung bakit siya iniligtas. Pinag-uusapan niya kung paano nawala ang kanyang karangalan at katayuan para sa pagliligtas sa kanya, kaya ipinangako niyang ibabalik sa kanya ang lahat kung sasama siya sa kanyang soberanya. Nagtataka si Iska kung bakit siya ang pinili niya, dahil siguradong maraming tao ang nasa ilalim niya, ngunit binanggit niya na hindi siya maaaring magtiwala sa sinuman. Nagpasya siyang umalis pansamantala, ngunit nakita ni Iska na naiwan niya ang kanyang pulse arrows. Sa palasyo, nagulat si Rin sa Reyna na wala silang nakitang anuman sa silid ni Sybil, ngunit hiniling niya sa kanya na ipadala si Alice upang makipagkita kay Sybil, dahil naniniwala siya na kung mag-uusap sila ng mag-isa, maaaring may sasabihin siya sa kanya. Samantala, ang 8 apostol ay sinabihan ng isang kaalyado na ang anak na babae ng Reyna ay nasa El Samara nang wala ang kanyang mga bantay, at handa silang ibigay siya sa imperyo, kaya nagpasya ang mga apostol na gumamit ng sandata na pinangalanang bagay, na isang mangkukulam na pangangaso. Sandata na hindi matunten pabalik sa kanila. Nakipagkita muli si Alter kay Ohm, at ipinahayag na ang mga taong sinusubukang makipag-ugnayan sa Empire ay kanyang mga kapatid na babae. Ito ang nagpapatawa sa kanya, at tinanong niya ito kung sigurado ba siya na gusto niyang sabihin ito sa kanya, dahil magiging disadvantageous ito sa kanyang pamilya, ngunit binanggit niya na ang kinabukasan ng bansa ay mas mahalaga kaysa sa halalan. Nagtataka siya kung paano niya ito matutulungan, at binanggit niya kung paano niya tungkulin na protektahan ang bansa, ngunit pagdating ng panahon, maaaring hindi niya magawa ang tama dahil sa nararamdaman niya sa kanyang mga kapatid, kaya gusto niyang husgahan niya ito. Sila ng patas. Si Alice ay pumunta sa El Samara, at ang kanyang gabay sa bus ay nag-uusap tungkol sa isang higanting hayop na kilala bilang basilak sa disyerto, ngunit sinabihan ang lahat na huwag mag-alala kahit na mabangga nila ito, dahil may sakay silang mangangaso. Iniisip ni Alice kung paanong ilang taon na siyang hindi naglakbay mag-isa, nang biglang huminto ang bus dahil may mga higanting bakas ng paa sa kanilang dinadaanan. Pumunta siya upang siyasatin ang mga ito, ngunit napagtanto na hindi sila mula sa basilek, at naamoy niya ang langis ng makina. Sa kabilang banda, nagpasya si Iska na palitan ang kanilang hotel, at binanggit ni MS na masaya siya sa kanilang tinutuluyan, ngunit sinabi niya sa kanya na sinusubukan lang niyang maging matipid, dahil maaari silang manirahan sa isang katulad na hotel sa mas mababang presyo. Narating nila ang kanilang bagong hotel, ngunit hiniling ni Iska sa kanila na magpatuloy nang wala siya, dahil kailangan niyang makipagpalitan ng pera. Tumingin siya sa paligid ng hotel at sa tingin niya ay nakalayo na siya kay Sybil, ngunit muli itong lumitaw sa harap niya. Dinala niya siya sa ibang lugar, at iniisip kung dahil sa astral spirit niya kaya niya ito nahanap. Kaya't inihayag niya ang kanyang espiritu na maaaring i-replay ang nakaraan tulad ng isang video, kaya nakita niya itong tumatawag sa hotel na ito, ngunit tinanong niya ito kung okay lang ba siya sa pagbibigay ng ganoong kritikal na impormasyon sa isang sundalo ng Imperial. Binanggit niya na ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng sinseridad, at ipinahayag na siya ay isang kahalili sa trono. Napagtanto ni Iska na siya ay kapatid ni Alice, at sinabi niya sa kanya na ang isang ina po ng tagapagtatag ay darating pagkatapos ng kanyang ina, na ikinagulat ni Iska, dahil sila ay dapat na mula sa parehong royal bloodline. Binanggit niya na ang tao ay hindi habol sa soberanya, ngunit nais ng isang bagay na mas nakapipinsala, dahil kung ang Reyna ay namatay, ito ay magreresulta sa isang todong digmaan laban sa imperyo. Nais ng tao na gamitin ang kalituhan upang maalis ang maharlikang pamilya, at nalaman niya ang lahat ng ito gamit ang kanyang kapangyarihang astral, ngunit hindi niya alam kung sino ang tao, kaya naman hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman. Nakarating si Alice sa lungsod at hinanap ang hotel ni Sybil, nang makasalubong niya si Schwartz, na nagsabi sa kanya na nawalan siya ng contact sa kanya. Sinabi ni Iska kay Sybil na hindi siya makakasama sa kanya,
at ibinunyag niya na ang kanyang layunin ay wakasan ang 100 taong digmaan sa pamamagitan ng pagsali sa dalawang bansa sa usapang pangkapayapaan, ngunit sinabi niya sa kanya na hinding-hindi patatawarin ng kanilang mga tao ang imperyo para sa kanilang ginawa. Biglang sumulpot si Alm kasama ang kanyang mga tauhan, at sinabihan siya ni Sibyl na huwag tumalon sa conclusion, dahil sinusubukan lang niyang kunin si Iska upang tumulong sa paghahanap ng isang taksil, ngunit sinabi niyang siya ang nagtaksil sa soberanya. Naglabas siya ng recording device, at napagtanto niya na wala siyang pakialam sa katotohanan, pero gusto lang niya ng leverage na makakatulong sa pamilya Zhou sa halalan. Nagtataka si Iske kung bakit niya ito ginagawa, dahil magkampi daw sila, at gusto niyang pakinggan nito ang pangangatwiran nito, ngunit wala siyang pakialam, dahil isang krimen ang ginawa nito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin siya, kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit biglang inatake ng bagay. Sinubukan ni Iske na pigilan ang mga tauhan ni Alm, ngunit inatake niya ito nang dumating din si Jean at ang iba pa. Naalala ni Miz na siya ang sumipa sa kanya sa vortex, at nagtataka siya kung bakit siya naroroon, ngunit binanggit niya na wala siyang oras upang makipag-chat. Inis ka ng bagay ang nakapalibot na astral na enerhiya, at nakita rin ang astral crest ni Miz, ngunit inuuna ang pagkuha kay Sibyl. Sinubukan niyang tumakas, at pinaputukan ng mga salamangkero ang bagay, ngunit wala itong epekto, dahil madali itong tinataboy sila. Naabutan nito si Sibyl at naghahanda na mag-shoot ng isang energy blast, habang iniisip ni Al na kahit may mga hindi inaasahang tao, magagawa pa rin niya itong pabor sa kanya. Nagpaputok si Jean ng warning shot sa kanyang paanan para pigilan siya sa pagtakbo, ngunit napapansin niya kung paano niya gustong bawiin si Sibyl, at nalilito siya kung bakit paprotektahan siya, ngunit binanggit ni Jean na gusto nilang mag-higanti para sa pagsipa niya kay Miz sa vortex. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake, at nagsimula silang magbaril sa kanila, ngunit naisip ni Miz na hindi sila makakalaban doon dahil nasa neutral na bansa sila, ngunit walang pakialam si Alm dahil ang lahat ay sisihin sa natatalo. Ang bagay ay nagpaputok ng enerhiya sa Sibyl, ngunit pinutol ito ni Iske sa kalahati, at sinabi sa kanya ni Nainay na itigil ito bago nito ibalik si Dina sa imperyo. Sinabihan niya si Iske na bilhan siya ng ilang oras, kaya inatake niya ito, ngunit ang kanyang mga espada ay hindi makatusok sa panlabas na layer nito, at ibinagsak siya nito pabalik gamit ang buntot nito. Nagmamadali itong lumapit kay Sibyl, ngunit muli siyang iniligtas ni Iske, na ikinalilito niya kung bakit siya tinutulungan, dahil hindi raw niya ito magiging kakampi, ngunit binanggit niya ang pagkakaroon ng mga dahilan na hindi niya masabi sa kanya. Nagpaputok ng mga missile si Nainay sa bagay, at nang makita ang pagsabog, nagpa siya sina Miz at Jean na tulungan sila, ngunit si Alma ay lumitaw sa likod ni Jean at sinimulang salakayin siya gamit ang kanyang kutsilyo. Nahawakan ni Jean ang kanyang kamay, ngunit inilipat niya ang kutsilyo sa kanyang kabilang kamay at pinutol ang kanyang braso. Nakita niyang hindi na magagamit ni Jean ang kanyang sniper rifle, ngunit naglabas siya ng pistol at pinaputukan siya. Gayunpaman, maswerte si Alm, at tinamaan ng bala ang recorder sa kanyang bulsa, ngunit sinisira din ito ang tanging ebidensya na mayroon siya laban kay Sibyl. Nagsimula siyang magtapon ng gasolina sa paligid nila at inutusan ang kanyang mga tauhan na sunugin ito, ngunit hindi gumana ang kanilang mahika. Nakaramdam siya ng hangin at napagtanto na parating ito kay Miz, at nagulat siya na naging mangkukulam ito matapos mahulog sa puyo ng tubig. Habang siya ay ginulo, nagawang barilin siya ni Jean, nabasag ang kanyang maskara, kaya nagpasya siyang umatras. Samantala, lumilipat ang bagay sa pangalawang pinagmumula ng kapangyarihan nito at nagsisimulang mag-ipon ng liwanag habang naghahanda itong umatake. Nalilito si Nainay kung ano ang liwanag na ito, at ibinunyag ni Sibyl na ito ay astral na enerhiya, kaya nagtaka si Iske kung ano ang nasa loob ng katawan ng bagay. Pinaputok nito ang pag-atake, na sumisira sa lahat ng bagay sa landas nito, ngunit nagawa nilang maiwasan ito. Gayunpaman, nabigla sila nang magsimula itong mag-reload upang muling magpaputok. Sinubukan ni Nainay na magpaputok ng higit pang mga missiles, ngunit sinisira nito ang mga ito bago pa nila maabot. Sinabihan siya ni Iske na makipagkita kina Jean at Miz at lumikas sa lugar dahil kumakalat ang apoy mula sa pag-atake. Nagmamadali si Iske patungo dito, ngunit hindi siya makalapit ng sapat para umatake, kaya ginamit ni Sibyl ang kanyang astral powers para i-replay ang sandstorm na nangyari doon. Nagsisilbing usok ang bagyo, na nakalilito sa bagay, at ginamit ni Iske ang pagkakataong ito para saksakin ito.
Nahulog ang bagay, at iniisip nila na sa wakas ay tapos na, ngunit may ibang lumabas sa katawan nito at hinawakan si Sybil. Sinubukan ni Iska na pigilan ito at wala siyang kalaban-laban, ngunit tinulungan siya ni Alice at pinaulanan ito ng yelo. Iniisip niya na ito ay isang astral na espiritu, na nagpapaisip kay Iska kung ano ang pinaplano ng imperyo sa gayong sandata. Itinali ito ni Alice gamit ang kanyang mga baging ng yelo at gumawa ng mga plataporma para maabot ito ni Iska, ngunit bago niya ito maate, nakawala ito. Nagpaputok ito ng enerhiya sa kanila, ngunit hinaranggan ito ni Alice sa pamamagitan ng paggawa ng isang kalasag. Sinimulan nitong sirain ang lahat ng bagay sa kanilang paligid at nagpasya silang magtulungan, ngunit hindi pa rin sila nakakalapit dito, kaya gumawa si Alice ng pader ng yelo upang protektahan sila. Inihahanda nila ang kanilang mga ultimong pag-atake habang ang espiritu ay pumutok sa pader at pinagsasama-sama nila ang kanilang mga kapangyarihan, na dinadaig ang pag-atake ng espiritu, at ginagawa nila itong alabok. Pinalaya si Sybil, at nang magising siya, iniisip niya kung ano ang relasyon ni Alice kay Iska, ngunit hindi raw niya ito kilala. Alam ni Sybil na nagsisinungaling siya, kaya tinawag niyang Dream Knight si Iska, ngunit narinig niyang hinahanap siya ng kanyang mga kaibigan at ginamit niya ito bilang dahilan upang makalayo sa mahirap na sitwasyon. Samantala, humanga si Risa nang malaman na natalo ni Iska ang bagay, at nakita namin ang pakikipagpulong ng emperador kay Salinger. Sa Sovereignty Palace, hinarap ng Reyna si Alter para sa paglabas ng impormasyon tungkol kay Sybil, at iniisip niya kung siya nga ba ang tunay na Alter. Nagtataka sina Alice at Iska kung paano sila patuloy na nagtatakbuhan sa isa't isa, at sinabihan siya ni Alice na magpanggap na hindi siya kilala sa harap ng mga tao mula sa soberanya. Pumayag siya dito, at natutuwa siya dahil may sekreto sila. Ilang sandali silang magkasama, ngunit pareho silang tumalikod at naghihintay sa susunod na pagkikita nila. Sinabi ni Alice kay Sybil na kailangan nilang bumalik sa bahay, ngunit tumanggi siyang bumalik, at binanggit na mayroon siyang bodyguard na protektahan siya. Nagtataka si Alice kung si Schwartz ang tinutukoy niya, ngunit sinabi sa kanya ni Sybil na wala ito sa kanyang pag-aalala. Sinubukan ni Alice na kumbansihin siya, at napansin niyang nag-aalala ang kanilang ina tungkol sa kanya, ngunit binigyan siya ni Sybil ng isang liham upang ihatid sa kanilang ina. Itinuring niya si Alice na kanyang karibal sa pagiging susunod na reyna, at para na rin sa lalaking pinapangarap niya, kaya napagtanto ni Alice na ang binanggit niyang bodyguard ay si Iska. Samantala, sinabi ni Nene kina Iska at Jean na pinapakita sa balita ang kanilang pag-aaway kamakailan, at humingi ng paumanhin si Iska sa kanila. Nagtataka sila kung bakit siya nakaupo sa lupa, at binanggit niya ito ay upang ipakita kung gaano siya nalulungkot, ngunit iniisip ni Nene na ang soberanya ang dapat sisihin sa sitwasyon. Iniisip ni Jean na nakakalungkot na nasagasaan nila si Sybil, at sinabi ni Iska na tumakas na siya para makalayo sa bahay. Samantala sa Sovereignty, ang Reyna ay nagtataka kung si Alter ang tunay, na nagpapatawa sa kanya, at sa palagay niya ay hindi dapat gumawa ng ganoong biro ang Reyna. Sinabi ng Reyna na ipinadala niya si Sybil sa isang lihim na misyon, ngunit nalaman ni Zoe ang tungkol dito. Tinanong niya si Alter kung kilala niya ang tatlong maharlikang pamilya, kaya binanggit niya na ang una ay ang pamilyang Lu, na gustong mabawasan ng mga nasawi kapag nakikipaglaban sa imperyo. Ang pangalawa ay ang pamilyang Hydra, na naging mga tagapayo at taga-suporta ng Reyna, at ang pangatlo ay ang pamilyang Zoe, na gustong sirain ang imperyo kahit gaano pa kalaki. Iniisip ng Reyna na kung siya ang tunay na Alter, hindi niya sasabihin sa pamilya Zoe ang tungkol sa kinaroroonan ni Sybil, ngunit si Alter ay nagsimulang tumawa at sinabing ang Reyna ang impostor. Binanggit niya na ang kanyang pagkilos ay gagana sa iba, ngunit siya ay nakikita sa pamamagitan niya, at ang Reyna ay nagbagong anyo sa isang babae. Nagtataka ang batang babae kung paano niya nakita ang kanyang sarili, at sinabi ni Alter na ito ay dahil mayroon siyang katulad na kapangyarihang astral. Dumating ang tunay na Reyna, at binanggit na ang babae ay kumikilos ayon sa kanyang utos upang matiyak na si Alter ay hindi isang impostor. Nag-ambala sila ni Alice, na gustong makipag-usap sa Reyna tungkol kay Sybil, at alam ni Alter na hindi sila makakapag-usap habang nandoon siya, kaya nagpasya siyang umalis. Pagkatapos nito, ibinigay ni Alice sa kanyang ina ang sulat mula kay Sybil, at sa palagay niya ay nasa mahirap silang posisyon dahil naniniwala si Om na nagtatrabaho si Sybil sa Empire, kaya gagamitin ito ng pamilya Zoe para manalo sa halalan. Nagtataka ang Reyna kung bakit hindi pa bumabalik si Sybil,
at sinabi ni Alice na iba ang rutang tinatahak niya dahil maaaring magdulot ng mga problema ang paglalakbay kasama niya. Binanggit ng Reyna na sa liham, binanggit ni Sybil ang pakikipagkita sa sundalong Imperial na nagpalaya sa kanya, kaya tinanong niya si Alice kung kilala niya kung sino siya. Nagsimulang magdaldal si Alice tungkol sa kung paanong hindi pa niya ito nakilala, ngunit sinabi ni rin sa kanya na dapat lang siyang tumigil sa pagsasalita. Samantala, nasa sauna sina Miss at Nene, ngunit biglang dumating si Sybil at tinanggal niya ang sticker na nagtatago kay Mrs. Crest. Sinabi niya sa kanila na ang mga sticker na ginawa ng Empire ay hindi epektibo dahil hindi nila itinatago ang astral na enerhiya na hindi nakikita ng mata. Kaya't itinago niya ang tuktok na may sariling sticker, at bago siya umalis, sinabi niya sa kanila na hihintayin niya sila sa cafeteria. Pumunta si Iska at ang iba pa para makipagkita sa kanya, at tinanong siya ni Jin kung ano ang gusto niya sa kanila. Sinabi niya sa kanya na umupo sa tabi niya at iniisip kung iniisip niya na isa siyang mangkukulam, ngunit sinabi ni Jin na wala siyang pakialam hanggat mayroon itong kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit gusto niyang malaman muna kung ano ang gusto nito. Nagtataka si Iska kung bakit hindi pa siya umuwi, ngunit binanggit niya na gusto niyang ihatid siya pabalik ni Iska, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Jin sa kanya na ang kanyang kahilingan ay wala sa tanong dahil kapag nalaman ng imperyo na tinutulungan nila siya, matatapos na ito para sa kanila. Alam ni Sybil na gusto nilang ilihim na si Miss ay isang mangkukulam, kaya ipinakita niya sa kanila ang isang material na tinatawag na nebula at binanggit na maaari nitong itago ang astral energy. Nag-aalok siya na ibigay ito sa kanila bilang kapalit ng pagbabalik nila sa kanya ng ligtas sa soberanya. Napansin niya na may mga astral na mage pagkatapos niya, ngunit dahil hindi kakaiba para sa mga sundalong Imperial na labanan ang mga salamangkero, tinatanggap nila ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Jean sa kanya na paprotektahan lang siya ng mga ito kung siya ay inaatake ng mga salamangkero, at kung susubukan ng Empire na makuha siya, hindi nila siya matutulungan. Binanggit din niya na paprotektahan siya ng mga ito sa loob ng 30 araw, at tinatanggap niya ang lahat ng kanilang mga kahilingan, ngunit nais ding malaman ni Jin kung bakit laban sa kanya ang sarili niyang mga kaalyado, ngunit sinabi lang niya sa kanya na kung hindi siya makakabalik ng ligtas, magreresulta ito sa isang tadong digmaan. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay, at sinabi ni Sybil sa lahat na maging alerto, dahil ang lahat ng kanyang mga mamamatay tao ay maaaring nasaan man, ngunit sinabi sa kanya ni Nene na masyadong malapit siya kay Iska. Sa palagay niya ay pinagtagpo sila ng tadhana, at pakiramdam niya ay magiging isang mabuting amo at utusan sila, ngunit ipinaalala ni Miss sa kanya na si Iska ay kanyang nasasakupan. Pansinin ni Iska na sila ay mga bantay lamang niya, at pagkatapos nilang ay escort siya sa soberanya, ang kanilang relasyon ay magwawakas, kaya sa susunod na magkita sila sa larangan ng digmaan, muli silang magkaaway, ngunit masaya lang siyang kasama siya. Sa gabi, naghanap si Schwartz ng isang lugar para sa kanila na tutuluyan, at sinabi niya kay Sybil na ibang ruta ang kanyang tinahak upang walang makakita sa kanila. Nagugutom si Sybil, at tinanong niya si Iske kung saan niya gustong kumain, ngunit sinabi niyang mga bantay niya lang sila, kaya kakain sila kung saan man niya gusto. Sinabi niya sa kanya na bitawan ang kanyang braso kung bumuti ang kanyang pakiramdam, ngunit sa halip ay niyakap siya nito, na ikinagalit ni Nene at Miss. Hiniling niya kay Iska na hulaan ang kanyang paboritong pagkain, at sa palagay niya ay maaaring mahirap ito, ngunit nabigla siya nang mahulaan niya ito sa unang pagsubok, at iniisip ni Iska kung paano pinili ni Alice ang parehong bagay. Samantala sa soberanya, nakipagpulong si Ong kay Alice at binanggit na maaaring nagtatrabaho si Sybil sa imperyo. Napansin niya ang pagtataksil nito na makipagtulungan sa isang sundalong Imperial, kaya kung totoo ang mga paratang laban kay Sybil, magreresulta ito sa pagbagsak ng Reyna. Tiniyak sa kanya ni Alice na mali ang mga alingaw-ngaw, kaya hiniling niya sa kanya na makipagtulungan sa kanya at imbestigahan ang bagay. Nagtagumpay si Iska at ang iba pa na makapasok sa soberanya, at iniisip ni Iska kung ano ang gagawin niya kung pinigilan sila ng mga gwardya, ngunit sinabi niya na sinigawan lamang niya ang mga ito na pabayaan siya. Nakita ni Iska na ang mga kafe sa parehong mga bansa ay pareho, at binanggit ni Sybil ang mga astral mages na tumakas mula sa imperyo upang bumuo ng soberanya, kaya mayroon silang parehong kultura. Tumingin-tingin si Iska sa paligid at napagtanto niyang medyo mahigpit ang seguridad. Iniisip niya kung dahil ba sa naghahanap sila ng mga sundalong Imperial, ngunit nabigla siya nang banggitin ito na sinusubukan nilang tugisin si Salinger. Pakiramdam niya ay may bumabagabag sa kanya,
ngunit sinabi niya sa kanya na dapat silang tumuon sa kung paano makarating sa palasyo. Sinabi ni Rin kay Alice na si Sybil ay pumasok sa Soberanya, at mayroon siyang 4 na mersenaryo na kasama niya. Sinabihan ng Reyna si Alice na pumunta at protektahan ang kanyang kapatid, ngunit sa palagay niya ay hindi ito magandang ideya, dahil sasama rin ang lahat sa kanya. Ngunit binanggit ni Rin na ang Reyna ay nanawagan para sa isang 3 pamilyang pagpupulong na magpapanatiling abala sa kanila. Naisip ni Alice na dapat din siyang dumalo sa pulong, ngunit sinabi ni Rin sa kanya na hindi na siya kailangang dumalo dahil naroon si Eltir. Sa gabi, iniisip ni Sybil kung paanong hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman at ang tanging mayroon siya ay si Iska, na nagpapaisip sa kanya kung gaano kasaya kung makakasama niya ito habang buhay. Kinabukasan, sinabi ni Sybil sa lahat na pumunta na si Schwartz sa palasyo, kaya magkakaroon sila ng audience sa Queen sa loob ng 2 araw. Sa palagay niya ay dapat silang magpatuloy sa opens iba at subukang hanapin ang mga mamamatay tao na kasunod niya, ngunit napansin ni Iska na kilala na nila ang kanyang mukha, kaya binigyan siya ni Nene at Miss ng mga salamin upang magkaila ang kanyang sarili. Nakarating din si Alice sa lungsod, ngunit alam niyang magiging hamon ang paghahanap kay Sybil, dahil wala siyang alam tungkol sa kanya. Sinabi ni Rin sa kanya na dapat niyang gamitin ang kanyang swerte para mahanap siya dahil palagi niyang tinatakbuhan si Iska, ngunit sinabi niya na nagkataon lamang ito. Itinuro niya ang isang juice stand at sinabing dapat na silang magsimula doon, ngunit alam ni Rin na gusto lang niyang uminom. Ngunit habang nag-o-order siya ng kanyang inumin, nakita namin si Iska na nag-order ng parehong bagay at laking gulat niya nang makita siya doon. Nagtataka siya kung naroon siya sa isang misyon mula sa imperyo, kaya tiniyak niya sa kanya na hindi ito ang kaso, ngunit binanggit niya na hindi niya masabi sa kanya ang eksaktong dahilan. Nag-ambala sila ng mga bodyguard na ipinadala ng Reyna at nagtataka sila kung sino si Iska, ngunit sinabi ni Alice na itinuturo lang niya sa kanya ang daan mula nang siya ay nawala. Pagkatapos niyang itulak siya palayo, sinabi niya sa mga gwardya na magsasama-sama sila sa gabi, kaya kailangan nilang maging handa sa paglipat. Pagkatapos noon, itinuro ni Rin kung saan nagpunta si Iska at naisip ni Alice na may kasama siya, dahil nag-order siya ng 2 inumin. Sinabi ni Rin na dapat ay kasama siya ng isang sundalong Imperial at si Alice ay nagtataka kung si Miss iyon, ngunit naisip niya na kahit na sino ito, hindi nila maaaring payagan ang mga sundalo ng Imperial na nasa Soberanya. Kaya't nag-espiya sila kay Iska at nakitang may hinihintay siya, ngunit laking gulat nila nang si Sybil ang sumalubong sa kanya. Nagsimula na silang maglakad palayo at habang sinusundan sila ni Alice, hindi niya maintindihan kung bakit naiinis siya kapag nakikita silang magkasama. Hinawakan ni Sybil ang braso ni Iska at habang ipinatong ang ulo nito sa balikat nito, nainggit si Alice at sinabing kanya na si Iska. Pinunasan ni Sybil ang cream sa mukha ni Iska at habang kinakain niya ito, nawala ng kontrol si Alice at nagpas siyang umatake, ngunit pinigilan siya ni Rin. Huminahon si Alice dahil wala ang cream sa labi ni Iska at napagtanto ni Rin na hindi siya makapag-isip ng makatwiran, kaya sinabihan niya si Alice na hayaan siyang hawakan ang mga ito. Nilapitan niya ang mga ito at sinabihan si Sybil na hinahanap siya dahil hinahabol siya ni Owen. Binanggit niya na ipinadala sila ng Reyna upang protektahan siya, ngunit sinabi ni Sybil na hindi niya ito kailangan. Nagtataka si Rin kung bakit kasama niya si Iska at nang sasabihin niya sa kanya ang tungkol kay Miss, tinanong siya ni Sybil kung sigurado ba siya sa pagsisiwalat ng katotohanan, ngunit sa palagay niya, ang pagtatago nito ay magpapalalo lamang sa sitwasyon. Si Iska ay bumalik sa kanilang hotel kasama si Sybil sa kanyang likod at binanggit niya na siya ay napagod dahil ang lahat ay bago para sa kanya. Pagkatapos niya itong patulugin, nakilala niya si Rin, na hindi pa rin makapaniwala na hiniling ni Sybil na protektahan siya ng mga sundalo ng Imperial. Binanggit niya na kung lumabas ang balita, magdudulot ito ng kaguluhan sa Soberanya. Binanggit ni Iska na ayaw din niya doon at gusto lang niya ang bayad nila para sa misyon para makauwi na sila. Dinala niya siya upang makita si Alice, ngunit sinabi niya sa kanya na pumasok ng mag-isa dahil nabaalisa si Alice kaya ayaw niyang harapin siya. Tinulak niya siya at binanggit niya na sinabi ni Rin na gusto niyang marinig ang sinabi sa kanya ni Sybil, ngunit ayaw niya raw itong makilala dahil sa kadahilanang iyon. Nalulungkot siya na makita siya at si Sybil na naglalakad ng magkasama, ngunit tiniyak niya sa kanya na iyon ay dahil nasa misyon sila. Naiintindihan niya kung bakit siya nagagalit dahil masama kung may makakita sa kanila na magkasama, ngunit hindi siya galit dahil doon.
Binanggit niya na magkahawak ang kanilang mga kamay, ngunit sinabi ni Iske na ito ay dahil siya ang kanyang bodyguard, na mas ikinagalit ni Alice dahil hindi niya naiintindihan ang kanyang damdamin at si Sybil ay nagsasaya, ngunit hindi iniisip ni Iske na ito ay isang pagtataksil sa kanya. Dahil nasa linya ang buhay nila. Tinanong niya ito kung maaari niyang ibigay sa kanila ang mga sticker kung titigil siya sa pagiging bodyguard ni Sybil, ngunit hindi ito magagawa ni Alice dahil magkaaway sila kaya wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pagprotekta kay Sybil. Napagtanto ni Alice na walang pakialam si Iske na galit siya, ngunit sa palagay niya ay kakaiba kung may pakialam siya dahil magkaaway sila. Binanggit niyang si Sybil ang ikinagagalit niya kaya magpapasa siya ng batas pagka-uwi niya na magbibigay daan sa kanya na kasuhan si Sybil. Gusto niyang malaman kung ano ang ginawa ni Sybil sa kanya at hinawakan niya ang mga kamay nito para maramdaman ang naramdaman ni Sybil. Kinaila niya siya palapit, na ikinamulan niya, ngunit sinisiguro niya sa kanya na sinusubukan lang niyang muling likhain ang ginawa niya kay Sybil. Kinakabahan siya sa sobrang lapit sa kanyang kaaway at sinabihan siya ni Iske na bumitaw dahil hindi siya komportable, ngunit ayaw niya itong pakawalan. Nagmamadaling pumasok si Rin sa kwarto dahil hindi niya matiis na si Alice lang kasama ni Iske. Nakita niyang namumula ang mukha ni Alice at sa tingin niya ay nilalagnat si Alice dahil kay Iske kaya sinabihan niya itong umalis. Samantala, mayroong isang pagsabog malapit sa Reyna na malapit nang patayin ang lahat ng kasama niya, ngunit ginagamit niya ang kanyang mahika ng hangin upang protektahan sila, ngunit ang kanyang kamay ay nasunog. Sinasabi ng lahat na narinig nila ang boses ni Om bago ang pagsabog, ngunit dumating siya at umaktong hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ngunit inaresto siya ng mga tauhan ng Reyna at sinabi niya sa kanya na kakailanganin niyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa panahon ng kanyang paglilitis. Dumating ang pinuno ng pamilya Hydra, si Lord Talisman, at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na gamutin ang kamay ng Reyna. Nag-aalok si Talisman na gumanap bilang pinuno ni Zuo sa panahon ng kumperensya at sinabi niya sa Reyna na kung hindi siya magtitiwala sa kanya, maaari siyang magkaroon ng recorder mula sa pamilyang Lu na naroroon din sa kumperensya. Sa tingin niya ay dapat na silang magsimula ng investigasyon para hanapin ang salarin ng insidente dahil sa tingin niya ay hindi kaya ni Om na kumilos ng mag-isa. Sinusuportahan ni Alter ang kanyang ideya dahil ito ay isang pag-atake sa Reyna, kaya dapat nilang gawin ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang mahanap ang katotohanan. Ang Reyna ay hindi rin sigurado kung ang pagsabog ay sanhi ng Om, ngunit maaari niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ni Sybil, ngunit alam niyang alam din ito ng kanyang mga kaaway, kaya gagawin nilang target si Sybil. Samantala sa imperyo, pinuri ng mga apostol si Risa sa paggawa ng mga peking astral crest dahil pinahintulutan nito ang kanilang mga unit na tumawid sa soberanya ngunit wala ni isa sa kanila ang nakarating sa palasyo ng hari. Binanggit nila ang isang tao na umatake sa Reyna na hindi mula sa imperyo, na nagsiwalat na ang isang purebred nun ay Subject E, ay tumutulong sa kanila sa soberanya. Sa palagay nila, ang soberanya ay dapat na gumalaw, kaya't tinawag nila ang lahat ng mga santo na alagad at sinabi sa kanila na hulihin ang Reyna at lahat ng mga puro. Si Iske at ang iba pa ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagtatangkang pagpatay sa Reyna, kaya mas humigpit ang seguridad at naisip ni Gina ang pinakamapanganib na lugar para sa Sybil ay ang palasyo. Sa tingin nila ay maaari siyang pumunta pagkatapos nilang mahuli ang salarin at si Iske ay nagtataka kung ito ay si Om. Ngunit sinabi ni Sybil na magagamit niya ang kanyang kakayahan upang mahanap ang salarin sa sandaling makarating siya sa palasyo. Sinabi niya na alam ni Om ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, kaya nahihirapan siyang paniwalaan na sinubukan itong patayin ang Reyna at iniisip ni Jean na siya ang magiging target dahil maihahayag niya ang katotohanan. Nagulat si Jean na hindi siya nagpapanik at binanggit niya ito ay dahil naniniwala siya sa kanila. Nakuha rin ni Alice ang balita at agad na nagpa siya na bumalik sa kastilyo. Iniisip niya kung tama ba ang kanyang pinili at sinabi ni Rin sa kanya na kailangan niyang makasama ang Reyna at hindi nila kailangang mag-alala tungkol kay Sybil dahil kasama niya si Iske. Nakatanggap si Alice ng tawag mula sa Reyna na nagpahayag na ang pagsabog ay sanhi ng isang astral na sining, na nangangahulugang mayroon silang isang taksil sa kanila. Sa tingin ng Reyna, ito ay mabuti para sa kanila dahil kung ito ay sanhi ng isang bomba, ito ay maaaring kontrolado mula sa malayo. Ngunit ang isang astral art ay hindi maaaring gamitin ng malayuan, kaya maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ni Sybil upang mahanap ang katotohanan. Nagtataka siya kung nahanap na ni Alice si Sybil, ngunit nagsisinungaling siya at sinabing hindi niya nakita.
Sinabi ni Sybil sa lahat na nakarating na si Schwartz sa gitnang lalawigan, kaya dapat silang magkaroon ng madla kasama ang Reyna sa susunod na araw, ngunit naisip ni Jean na dapat silang magkaroon ng plano kung sakaling may mangyari. Bigla silang nakakita ng pagsabog sa lungsod at nagtataka kung ito rin ang taong umatake sa Reyna. Ginagamit ni Sybil ang kanyang kapangyarihan para malaman kung sino ang naging sanhi ng pagsabog, ngunit inatake siya ng isang misteryosong babae. Kinampas siya ni Jean ng kanyang rifle, ngunit wala itong epekto sa kanya at gumamit siya ng gravity magic para subukang durugan sila. Tumalon si Iske patungo sa kanya at hinampas niya ang kanyang lalamunan, ngunit iniligtas siya ng kanyang tagapagtanggol sa leeg. Ipinakita ng batang babae ang kanyang sarili at kinilala siya ni Sybil bilang V, na sinasabi sa kanya na kung may makaalam tungkol sa kanyang pag-atake, ito ang magiging katapusan ng pamilya Hydra, ngunit tiwala si V na walang makakaalam. Nag-transform siya bilang isang halimaw at inatake si Sybil gamit ang kanyang apoy, ngunit nabigla siya nang hiwain sila ni Iske. Sinabihan niya ang iba na umatras at iniisip niya kung paano niya nakipaglaban ang mga astral na mage noon, ngunit wala pa siyang nakitang katulad niya. Habang tumatakas sila, ipinaliwanag ni Sybil na si V ay isang batang babae na inampo ni Hydra at ang kanyang trabaho ay upang dalhin ang mga kriminal sa katarungan, ngunit hindi niya alam na siya ay isang halimaw at hindi siya nanganganib na sundan siya. Iniisip ni V kung si Iske ang kapalit ng itim na bakal, ngunit ayaw niyang sumagot. Binanggit niya na alam ni Hydra kung ano ang ginagawa ng hukbo ng imperial at iniisip ni Iske na sinusubukan lamang nilang kontrolin ang soberanya, ngunit nabanggit niya na hindi niya itinapon ang kanyang sangkatauhan para sa isang bagay na walang halaga. Muli siyang umatake gamit ang kanyang mga apoy at pinutol ni Iske ang mga ito, kaya mas interesado siya sa kanyang espada. Siya ay umaatake gamit ang gravity magic at nakita ni Alice ang pagkawasak na dulot ng kanyang pag-atake, na nag-aalala sa kanya tungkol kay Sybil. Isang babae ang lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na si Sybil ay na-hostage, ngunit tinanong siya ni Alice kung sino siya. Alam ni Alice na dapat ligtas si Sybil, dahil kung talagang mayroon sila sa kanya, sa halip ay hindi na sila lalapit sa kanya. Bumunot ng baril ang babae, na ikinagulat niya, ngunit sa halip na barilin siya, pinaputukan niya ang hotel sa likuran niya, na nagdulot ng malaking pagsabog. Inaakala ng batang babae na inalagaan niya si Alice, ngunit biglang nag-freeze si Alice at nagulat siya nang makitang na-freeze agad ni Alice ang pagsabog bago magkaroon ng anumang pinsala. Samantala, humanga si V kay Iske at sa tingin niya ay magaling itong mag-warm up bago niya sirain ang mga pamilyang Zoe at Lou. Taking gulat ni Iske nang gumawa siya ng black hole at pinaputukan siya nito, ngunit kahit na nasugatan siya, naghahanda pa rin siyang labanan ito dahil kahit anong sitwasyon, hindi siya matatalo sa isang astral mage. Patuloy niyang inaatake siya, ngunit ginamit niya ang kapangyarihan ng yelo ni Alice sa tulong ng kanyang espada para abutin siya at nagawa niyang talunin siya. Nagsimula siyang bumagsak at sinubukan ni Iske na iligtas siya, ngunit nahuli siya ng golem ni Rin bago siya bumagsak. Dumating din si Alice at sinubukan ni Rin na kunin ang lahat ng kredito sa pagkatalo niya kay V. Nagulat si Alice nang makita si Iske at sinubukan niyang bumalik sa kanyang mga kaibigan, ngunit pinigilan siya nito at nagtaka kung bakit nakahubad si V. Dumating si Sybil at ang iba pa at tumakbo si Miss kay Salinger, ngunit nawala siya bago pa siya makita ng iba. Sa palasyo, inisip ng Reyna ang nakalipas na 30 taon nang sabihin sa kanya ni Salinger na hindi siya karapat-dapat na maging Reyna, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na tumuon sa pagtulong kay Alice na manalo sa halalan. Sinabi ni Ohm sa pinuno ng kanyang pamilya, si Lord Rowley, na sinusubukan ni Hydra na manalo sa halalan sa pamamagitan ng pag-frame sa kanya para sa pag-atake sa Reyna, na magpapatalsik kay Zoe sa halalan. Gustong gumanti ni Crowley at sinabi ni Ohm kay Chris na malapit na siyang payagan na gamitin ang kanyang kapangyarihan hanggat gusto niya. Samantala, tinanong ni Sybil si Iske kung si V ay isang mabigat na kalaban, ngunit binanggit niya na may kakaiba sa kanya. Si Sybil ay nagsimulang manginig at umiiyak habang sinasabi niya kay Iske na nakakita siya ng mas masahol pang halimaw kaysa kay V, ngunit pinatahimik siya ni Iske at nangakong ibabalik siya ng ligtas sa palasyo. Bumalik si Alice sa palasyo, at pinasalamatan siya ng Reyna sa pagprotekta kay Sybil. Nagtataka siya kung ano ang nangyari kay V, at sinabi ni Alice na siya ay nakakulong sa piitan. Sasabihin na sa kanya ni Alice ang tungkol sa kung paano naging halimaw si V, ngunit alam na ng Reyna, at sa tingin ni Alice ay alam ni Hydra ang tungkol sa kanya, ibig sabihin, sila ang nasa likod ng lahat ng nangyari sa palasyo.
Sinabi ng Reyna na inaangkin nila na si V ay kumilos ng mag-isa at si Zoe ang nasa likod ng pag-atake, ngunit sinabi niya na sa sandaling bumalik si Sybil, ang lahat ay mabubunyag. Tinanong niya si Alice kung kailan babalik si Schwartz, ngunit nagulat si Alice dahil nandoon na siya, at nag-ambala sila ni Alter, na gustong ibalik si Sybil sa palasyo. Samantala, nilalagnat si Sybil at nalaman din nilang nawawala si Schwartz. Bibigyan niya sana sila ng ligtas na ruta patungo sa palasyo, ngunit nasira ang plano. Nais ni Sybil na bumalik kaagad, ngunit sinabi sa kanya ni Iska na magtiwala sa kanila at dapat niyang pangalagaan ang kanyang kalusugan. Hindi pa siya kumakain simula noong nakaraang araw, kaya sinabihan siya nito na kapag gumaling na siya, pupunta sila sa palasyo. Nakita namin na ikinumpara ni Ring ang mga larawan ng kanyang dibdib sa mga larawan noong nakaraang taon, at nagagalit siya na hindi siya lumaki kahit kaunti. Nagbabasa siya ng libro tungkol sa kung paano palakihin ang kanyang dibdib, at nahihiya siya sa mga pagsasanay na binanggit dito, ngunit sinimulan pa rin niyang gawin ang mga ito. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Iska, at nagtataka siya kung ano ang gusto nito mula sa kanya, ngunit nabanggit niya na siya ang nagsabi sa kanya na mag-check-in sa kanya ng regular. Naririnig niya ang kanyang paghahalo ng isang bagay, nagtataka kung ano ito, ngunit sinabi niya na gumagawa siya ng isang formula na gagawin siyang mapangwasak gaya ni Alice. Kaya sa palagay niya ay gumagawa siya ng bomba at nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid, ngunit nagulat siya nang makita siyang gumagawa ng mga kakaibang ehersisyo, na ikinahiya niya, at sinabihan niya siyang lumabas. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kwarto ni Sybil para sabihin sa kanya na handa na ang pagkain, at tinanong niya ito kung okay na ba ang pakiramdam niya, pero kahit ayos na siya, umaarte siya na parang nasasaktan siya para buhatin siya. Habang binuhat siya nito, napansin niyang mas malaki ang dibdib niya kaysa kay Rin, at nakita ni Iska na mas mabuti na siya, ngunit umubos siya para maniwala siyang may sakit pa rin siya. Ibinibigay niya sa kanya ang pagkain, ngunit kumilos siya na parang nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya gusto niyang ipake niya ito sa kanya. Pagkatapos niyang kumain ng kutsara, nagpasya siyang pakainin din siya, ngunit natatandaan niya kung paano nagselos si Alice, kaya tumanggi siyang kainin ito at sinabi niyang malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung kakain siya mula sa kanyang mga kamay. Sa gabi, ginagamit ni Sybil ang kanyang mga kapangyarihan upang i-replay ang away ni Iska at V, na binanggit ang kanyang mga kapangyarihan na may isang tiyak na saklaw, na nagpapaunawa kay Jin kung bakit kailangan niyang nasa palasyo upang mahanap ang salarin. Sinabi niya na si V ay mula sa Hydra, kaya sila ang pangunahing mga sospek sa pag-atake sa Reyna, na nangangahulugang kailangan nilang maging alerto kapag nakarating sila sa palasyo. Samantala, sinabi ng Reyna kay Alice na kahit na sinabi niyang masaya siya sa kanyang pagbabalik, ayaw niya itong matulog sa tabi niya, ngunit naisip ni Alice na dapat siyang manatili doon, dahil kung may umatake muli sa kanya, magagawa niyang protektahan siya. Nakahanap siya ng photobook at nagulat siya nang makita niya ang larawan ng Reyna kasama si Salinger. Ipinahayag ng Reyna na siya ay isang karibal at sinubukan niyang nakawin ang kanyang astral na espiritu, ngunit palagi niya itong inaaway. Nagtataka si Alice kung bakit hindi niya siya inaresto, at binanggit niya ito dahil siya lang ang makakagamit ng buong kapangyarihan niya. Iniisip ni Alice na ganoon din ang nararamdaman niya kay Iska, ngunit sinabi ng Reyna na mali siya tungkol kay Salinger, dahil masyadong malaki ang pagnanasa nito sa kapangyarihan, na naging dahilan upang salakayin niya ang naunang Reyna, kaya kinailangan niya itong arestuhin. Si Alice ay nakatanggap ng tawag mula kay Rin, na nagsasabi sa kanya na si Sybil ay nakakuha ng tren para sa gitnang lalawigan, at ang Reyna ay hinalinhan, dahil sa wakas ay maipapahinga na nila ang bagay tungkol sa kanyang umaatake. Sa tren, binanggit ni Sybil na ang mga bodyguard ng Reyna ay naghihintay sa kanila sa istasyon, at ipinaalala ni Iska sa kanya na ang kanilang trabaho ay tapos na kapag ibinigay nila siya sa kanila. Ibinigay niya kay Miz ang mga sticker, at sinabi niyang hindi pa tapos ang kanilang trabaho, ngunit naniniwala si Sybil na hindi sila ang uri ng mga tao na lalaban sa kanya pagkatapos makuha ang gusto nila. Nakarating sila sa istasyon, ngunit may nararamdaman silang kakaiba dahil sa sobrang tahimik. Dinala sila ni Sybil sa kung saan siya dapat makipagkita sa mga gwardya, ngunit nabigla siya nang tumakbo siya sa Alter. Nagtataka siya kung nasaan ang kanyang mga bantay at kung ano ang ginagawa ni Alter doon, ngunit sinabi niyang nag-aalala siya sa kanya. Alam ni Alter na si Iska at ang kanyang mga kaibigan ay mula sa imperyo, kaya ipinaalala niya sa kanila na magiging problema ang lahat kapag nalaman sila ng Reyna o ng Imperial Army.
Nagpasya siyang dalhin sila sa bahay bakasyunan ng pamilya Lu, ngunit alam ni Jean na gusto lang niyang kunin sila bilang mga bilanggo. Sinabi niya kay Sybil na dapat din siyang sumama sa kanila, at hindi siya binibigyan ng pagpipilian ni Alter. Tinawag ni Rin si Alice upang sabihin sa kanya ang tungkol kay Alter, at gusto ng Reyna na pumunta siya sa bahay bakasyunan at ibalik si Sybil. Napagtanto ni Alice na pupunta rin si Iska sa bahay, at natatakot siya na baka pumasok ito sa kanyang silid. Iniisip niya na makikita nila ni Sybil ang kanyang damit na panloob, kaya nag-aalala siya na baka mawalan siya ng respeto sa kanya, kaya nangako siyang pipigilan si Alter kahit anong mangyari, at bago siya umalis, sinabi sa kanya ng kanyang ina na siya ang susunod na reyna ng bansa. Samantala, ang mga Saint Disciples ay pumasok sa sovereignty at sinabihan sila ng kanilang misyon, ngunit hindi sila pinapayagang salakayin ang pamilyang Hydra, kaya napagtanto nilang konektado sila sa mga apostol. Sinabi ni Risa sa sandisipulo na si Joachim na dapat niyang panatilihin ang kanyang pagbabantay, dahil si Alice ay kasama ng Reyna, ngunit nalaman niyang umalis na ito at nag-iisa ang Reyna.